Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Maraming salamat sa pagtangkilik. Huwag kalimutang mag-comment, like and share. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, maanong pindutin ang subscribe button at pakihit na din ang notification bell para maging updated ka sa aking mga videos. The Secretly Rich Man. Kabanata 281. Ikaw ba ang pangkalahatang tagapamahala dito, Miss Thornton? Hindi may tago ni Gerald ang gulat na ekspresyon nito habang inilalagay niya kay Win ang tanong. Sa isang sulyap lamang sa kanyang pag-uugali, naramdaman niya ang sobrang pagmamalaki ng presensya ng babae, at hindi pa niya naramdaman ang isang aura na kasing lakas nito. Bakit? Hindi ba ako parang isa sa iyo? Sumama si Win, nakangisi habang nakatingin kay Gerald sa salamin sa likuran. Oh, by the way, dapat mong itigil ang pag-refer sa akin bilang Miss. Nagpapakatanda ito sa akin. Dahil mas matanda lamang ako sa iyo ng 10 taon, tawagan mo lang ako sa aking pangalan. Kumunat ang noo ni Win, mukhang nagmumula. Sige, kung gayon hindi na kita tatawaging Miss Thornton. Tumango si Gerald. Paft. Kahit papaano ay tila nalibang si Win sa tugon ni Gerald at pinakawalan niya ang tawa. Naunang nais ni Gerald na magkaroon ng pag-uusap tungkol kay Win at sa kanyang pamilya, salamat sa isang matagal na pag-aalinlangan na lumutang sa likod ng kanyang isipan sandali ang apelyido ni Minnie ay Thornton. Napaisip ito kay Gerald kung inalagaan ni Win na mag-isa ang bata. Ngunit dahil ang isang paksa na tulad nito ay magiging masyadong personal, iniwan ni Gerald ang pag-iisip. Huminto si Win ng isang supermarket habang pauwi at kalaunan ay umusbong kasama ang ilang malalaking bag ng grocery. Katulad ng paghula ni Gerald, ang tahanan ni Win ay malinis at malinis. Pagkatapos ng isang simpleng paglilibot sa paligid ng bahay, walang mga palatandaan ng anumang mga kalalakihan. Ang maliit na katotohanan iyon ay kahit papaano ay nakaramdam ng gaanong komportable kay Gerald. Pagkatapos ay ipinakita ni Win ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto sa kanya. Sa loob lamang ng ilang minuto, pinalo niya ang isang mesa ng mga masasarap na pinggan na mas mahusay kaysa sa anumang inihain nila sa Wayfair Mountain Entertainment. Ang sinumang nagpakasal kay Win sa hinaharap ay higit na pagpapalain na magkaroon ng asawang tulad nito. Hindi nabanggitin kung paano talaga siya magaling sa pag-uusap din. Matapos maihain ang pinggan, naramdaman ni Gerald na si Win ay lumago ng medyo uminit na parang matagal nang magkakilala ang dalawa. Nakatingin ang mga mata ni Win kay Gerald. Lalo siyang naakit ng down-to-earth na pagkatao ni Gerald. Sa magkatulad na pagkakapareho, ang kanilang pag-uusap ay mabilis na kinuha habang natural na bumubukas. Si Win ay nakatitig ng malungkot kay Gerald habang nakapatong ang rosas na pisngi sa kanyang mga palad. Gerald, dapat mausisa ka sa ama ni Minnie, di ba? Well, hindi talaga. Sumagot si Gerald na may bahagyang pagkabaliw. Ngumiti si Win habang ang paningin ay tumusok kay Gerald. Talaga. Habang nagluluto ako kanina, napansin kong parang nag-scan ka sa aking silid. May hinahanap ka ba? Ang matitigong tingin niya ay medyo lumaktaw ang kanyang puso. Si Win ay hindi isang taong magugulo na pinagmamasdan ng bawat solong paggalaw ni Gerald sa sandaling siya ay pumasok sa kanyang bahay. At bawat solong salita na sinabi niya ay eksaktong nasa isip niya. Ang sitwasyon ay nagparamdam kay Gerald na parang isang mag-aaral sa elementarya, kung saan nakalantad ang lahat ng kanyang saloobin. Huwag mo nang isiping magtago ng kahit ano sa akin. Ang totoo, wala akong maitago sa iyo kahit saan. Iniwan kami ng ama ni Minnie, at palagi kaming dalawa. Karaniwang ginugugol ni Minnie ang kanyang oras sa kindergarten habang nagtatrabaho ako sa aking kumpanya. Dadalhin ko siya sa trabaho sa katapusan ng linggo. Narito ang problema. Noong nakaraang linggo, isang pagsalakay sa kabisera ng ilang masasamang bata ay pinilit ang marami sa mga maliliit at katamtamang institusyon ng Mayberry na wala sa negosyo. Diyos! Sobrang na-stress ako. Mayroong isang oras na ito kung saan ako ay nabaliw tungkol dito na nadulas ako at si Minnie ay hindi sinasadyang nahulog sa isang ilog. Wala kang ideya kung paano ako natakot at alam ng Diyos kung gaano ko ninanais na magkaroon ako ng isang lalaki sa tabi ko upang matulungan akong maiayos ang mga bagay. Habang binagsak ni Win ang ilang baso ng pulang alak, nagsimula nang mamula ang kanyang magandang mukha, na naging sanhi ng kanyang hitsura na lalong nagtatampo at kaakit-akit. Sa totoo lang, palaging naaakit si Gerald sa mga kababaihan na nasa edad niya o mas bata sa kanya. Hindi talaga siya makikipagtulungan sa mga may sapat na gulang na kababaihan na nasa 30 taon na. Lalo na hindi kasama ang isang napakaganda ngunit may pag-uugaling babae tulad ni Win. Hindi mapigilan ni Gerald na titigan ang napakarilag na paningin sa harapan niya, ang puso niya ay tumibok sa dibdib na parang baliw.
Isinantabi ang kaisipang iyon, inimbitahan lamang siya ni Win para sa hapunan bilang isang mabait na kilos, at medyo may pagka-awkward si Gerald nang ilabas niya ang paksang naghahanap ng isang lalaki. Hindi siya sigurado kung hindi niya nauunawaan ang mga sinabi nito. Miss Win, kanina pa nabanggit mo na ang ilang binata ay sinalakay ang kabisera ng Mayberry. Ngayon, ano ang ibig mong sabihin doon? Oh, tungkol doon. No, wala ito, ngunit narinig mo siguro ang pinakasamang tao ni Mayberry, si Gerald Crawford, tama ba? Siya ang taong masyadong maislan sa pananamit na nagmamay-ari ng Mayberry Commercial Street. Puno ng galit ang tono ni Win. Halos mamatay si Gerald na nasasakal sa isang sarap ng patatas. Kabanata 282. Mula kailan siya naging pinakamasamang bata sa Mayberry? Well, syempre narinig ko na siya. Ngunit narinig ko lamang ang tungkol sa magagandang bagay. Ang mukha ni Gerald ay namula ng beat na pula sa hiya. Ano ang ibig mong sabihin sa mabuting bagay? Hindi mo ba alam kung paano gumagana ang mga negosyo? Ilang oras na ang nakakalipas, namuhunan si Gerald ng malaking halaga ng kapital sa mga pangunahing negosyo ng Mayberry. Maaaring ito ay parang isang paglipat ng kuryente, ngunit maraming iba pang mga negosyo sa pamayanan ng Mayberry ay nascrewed din, walang salamat sa kanya. Ang mga negosyong tumanggap ng isang biglaang pag-iniksyon ng mga pondo ay sumailalim sa labis na pag-unlad, na nakagambala sa balanse ng komunidad ng negosyo. Siyempre, nagbigay din ito ng napakalaking hamon sa mga pangalawa at pangatlong baitang na mga negosyong tulad namin. Maraming tao mula sa pamayanan ng negosyo ang naiingi sa kanya. Tapos nang magsalita si Win, ibinaba ni Gerald ang mga kubyertos at kinuskos ang ilong. Siyempre, alam niya ang lahat tungkol sa napakalaking pamumuhunan na pinag-uusapan ni Win. Kinatawan niya ang kanyang kapatid na babae habang namumuhunan sa mga proyektong iyon, kasama ang pagpopondo ng Scott Howe Elementary School at iba pang mga katulad na proyekto. Hindi ito pinag-isipan ni Gerald at pasimpleng ginawa ang lahat sa sinabi sa kanya ng kanyang kapatid. Pagkatapos gawin ito, gayunpaman, hindi na siya lumalim pa. Hindi niya namalayan, ang pagdagsa ng malalaking pondo ay nag-ambala sa balanse ng ekonomiya ng Mayberry. Upang mailagay ito sa isang paraan, siya ang dahilan kung bakit nag-alala si Win tungkol sa kanyang pamumuhunan. Nagresulta ito sa kanyang pagpabeya kay Minnie, kung saan kalaunan ay hindi na siya nito nakita at hinayaan na mahulog sa tubig. Hindi mapigilan ni Gerald na mapangiti ng mapait. Sapat na pakikipag-usap mula sa akin. Tama, kaya Gerald, malapit ka nang magsimula sa iyong internship, hindi ba? Ano mang mga magagandang lugar sa pag-iisip? Tila ngayon naman ay si Win ang nagtanong. Si Gerald ay matapat at mabait, ngunit sa kanyang pananamit at cellphone na ginamit niya, masasabi ni Win na nagmula siya sa isang mahirap na pamilya. Mayroong kabaitan sa loob ng puso ni Win, at nag-alala siya sa hinaharap ni Gerald. Hindi ko pa napagpasyahan kung saan ako pupunta. Sagot ni Gerald. Mabuti naman. Kung wala kang mapupuntahan, malugod kang mag-intern sa aking kumpanya. Doblehin ko ang sweldo mo, at kung susundin mo lang ako, ginagarantiyahan ko na makakabili ka ng iyong sariling bahay sa Mayberry sa loob ng 5 taon. Kahit papaano, natukso si Win na itabi si Gerald sa tabi niya. Ang kanilang pag-uusap ay nag-ambala ni Minnie. Mommy, ano ang kailangan mo kay Tio Gerald upang makabili ng bahay? Hayaan mo lang siyang tumira dito sa amin. Kapag lumaki na ako, magkakaroon ako ng sarili kong bahay, upang makasama ka ni Tio Gerald. Minnie, ano ang pinag-uusapan mo? Paano makakasama ni Mommy si Uncle Gerald? Ang mga mag-asawa lamang ang pinapayagang manirahan, naiintindihan mo. Hindi mapigilan ni Win na ngumiti ng mapait. Oh, naiintindihan ko na ngayon. Ibinauling ni Win ang atensyon kay Gerald, nakita lamang siyang ngumiti ng tahimik. Dapat mong isaalang-alang ang alok, Gerald. Maaaring maliit ang aking kumpanya, ngunit may magandang hinaharap. Tumango si Gerald bilang sagot. Nagtataka siya kung ano ang iisipin niya sa kanya sa sandaling matuklasan niya na siya talaga ang Gerald na ginulo ang kumpanya niya. Gayunpaman, sa pag-uusap, alam niya na medyo responsable siya sa mga doldrum na kinakaharap ng kumpanya ni Win. Hindi lang ito papansinin ni Gerald. Pinunasan ni Minnie ang kanyang bibig ng napkin. Mommy, busog na ako. Maaari ko bang makuha ang aking mga laruan mula sa ibaba? Gusto kong sumama sa akin si Tio Gerald. Anong mga laruan? Kung nais mo ng mga bagong laruan, maghihintay ka hanggang bukas. Dadalhin ka ni Mommy sa toy store. Hindi, gusto kong sumama sa akin si Tio Gerald. Sa puntong ito, tila nagustuhan ni Minnie si Gerald. Mahigpit na hinawakan ng mga kamay niya ang mga braso ni Gerald na ayaw kumalas. Okay lang, sasamahan ko si Minnie sa toy store. Babantayan ko siya, kaya huwag kang mag-alala. Matapos iyon ay binabanan ni Gerald si Minnie. Habang papunta na sila, idinikit ni Minnie ang sarili sa tabi ni Gerald. Bagaman siya ay natuwa, napaawa siya ng kaunti.
Walang alinlangan na si Win ay isang malakas na babae, ngunit gaano man siya katindi, siya ay isang babae pa rin at si Minnie, isang walang ama na anak. Gusto mong makasama ka ng marami, Minnie? Tanong ni Gerald. Oo. Si Minnie Thornton ay malakas na tumango. Bakit? Iyon ay dahil mabuting tao ka, hindi katulad ng masamang lalaki na patuloy na pumupunta sa aking bahay. Sinaktan niya si Mommy, at kung minsan ay hinahampas niya rin ako. Nagulat si Gerald sa sinabi ng maliit na batang babae. Sa una, nais lamang niyang malaman ang higit patungkol sa kanilang pamilya, inaasahan na maibigay niya kay Minnie at Win ang higit na tulong. Tiyak na hindi niya inaasahan na makakarinig ng ganyan mula kay Minnie. Ang mga masamang tao, ibig sabihin ba ay ang mga pakikipag-ugnay sa lipunan ni Win ay komplikado rin. At sino sa kanilang tamang pag-iisip ang bubugbog sa isang bata tulad ni Minnie? Kabanata 283. Ngayon, sinong babaeng matagumpay sa lipunan ang walang lalaki sa likuran niya? Matapos marinig ang tungkol sa iba pang kabuluhan ni Win, si Gerald, nang walang maliwanag na dahilan, nakaramdam ng panandali ang pagkabigo. Nais niyang tulungan si Win, hindi lamang dahil maganda siya, kundi para din sa kanyang anak na si Minnie, ang munting batang babae na sinimulan niyang makitang pabor. Marahil ay dahil nailigtas niya ang buhay ni Minnie. Binigyan siya nito ng isang pagkaama kung saan automatiko niyang nadama ang pakiramdam ng pagmamahal ng ama sa tuwing magkikita sila. Ang mga bagay, gayunpaman, ay tila mas komplikado kaysa sa naunang naisip. Marahil ay hindi kinakailangan ni Win ang kanyang tulong. Tungkol naman sa kanyang pagkabigo, ito ay dahil sa inakala talaga ni Gerald na si Win ang ganoong uri ng babae. Bakit nga ba sasabihin ni Minnie na isang lalaki ang darating upang hanapin siya? Ito ay pribadong buhay ng iba pa rin at wala ito sa kanyang negosyo. Kaya pagkatapos bilhin si Minnie ng bago niyang laruan, ibinalik siya ni Gerald sa kapitbahayan. Nang walang paliwanag, biglang hinawakan ni Minnie ang braso ni Gerald. Hindi niya alam kung ano ang nakita niya na wala ang masayang ekspresyon nito at namumutla ang mukha. Nakita niya na ang mga mata nito ay nakapako sa isang malaking itim na Mercedes-Benz na nakaparada sa tabi ng daanan. Wala ang kotse kanina. Ano ang problema, Minnie? Gulat na tanong ni Gerald. Tiyo Gerald, nandito na naman ang masamang tao at ang sasakyan niya iyon. Siya ang tumama sa amin ni Mommy. Nanginginig ang katawan ni Minnie sa takot at agad siyang nagtago sa likuran ni Gerald. Bahagyang nagulat si Gerald nang makita niyang walang laman ang sasakyan. Nangangahulugan lamang ito na ang driver ay dapat pumasok sa bahay. Matapos kumain sa bahay ng isang tao, walang paraan na lalayo lang siya at kunwaring walang nangyari. Halika, Minnie. Pumasok na tayo. Sinundo kaagad ni Gerald si Minnie at sumugod sa itaas. Pagdating niya, nalaman niya na ang pintuan ay naiwang nakausara. Sa loob, isang malaking kaguluhan ang nangyari. Bitch, nagdala ka ba ng ibang lalaki sa bahay? Bakit may 3 hanay na mga kubyerto sa mesa? Ang kanyang boses ay masungit, at siya ay parang isang nasa edad na lalaki. Nababaliw ka, Damian Rai. Ang nangyayari sa aking pamilya ay wala sa iyong negosyo. Galit na sagot ni Win. Kaya tila may ibang lalaki dito. Win, nakalimutan mo na ba ang napagkasundoan natin kalahating buwan na ang nakakalipas? Tutulungan kita na panatilihin ang iyong negosyo upang magbigay sa iyo ng mga pondo upang maaari mong makuha ang mahirap na oras na ito. Ginawa ko ang lahat alang-alang sa iyo, at bilang kapalit, ipinangako mong makakasama mo ako. Ano pa sa palagay mo ang iyong maliit na paninindigan ay nakatiis ng dagok mula sa komersyal na kalye ni Gerald? Ikaw sana ay naging boss ngayon. Ngayong tinulungan kita, mayroon ka pa ring lakas na makipag-ugnayan sa ibang lalaki. Tandang padamdam. Hehe. Sige, kokolektahin ko ang interes ngayon. Matagal ko na sanang gustong fuck sa iyo at hindi ko na mapigilan pa ang 1 minuto. Ang sumunod ay ang mga plato na lumilipad sa mesa at ang nakakasakit na basag ng luwad. Lumayo ka sa akin, ikaw na anak ng bitch. Asshole. Sumigaw si Win ng bawat huling hininga. Nagkataon, binuksan ni Gerald ang pinto at binati siya ng nakakasakit na eksena. Itigil mo yan. Sigaw ni Gerald habang kumukuha ng isang vase sa tabi niya at nagbaga sa lalaking nakaupo sa itaas ni Win. Susugod na sana niya ang kanyang kalbo na ulo. Sa isang malakas na swing, dinala niya ang vase sa kanyang ulo. Sa epekto, bumukas ang bungo ni Damian Rai. Fuck! Sino ka? Malakas na isinumpa niya, hawak ang kanyang dumudugo na ulo gamit ang isang kamay at nagpupumilit na hilahin ang pantalon sa kabilang kamay. Mommy, okay ka lang ba? Mabilis na tinulungan ni Minnie si Win na bumangon. Ang kanyang blusa ay napiunit ni Damian na inilantad ang kanyang dibdib. Sa isang malamig at nakamamatay na titig, kinuha ni Gerald ang isang dumi mula sa sahig at binlatan ang mata ni Damian. Puno ng galit ang kanyang mga mata. Medyo alam na niya ngayon ang lahat ng nangyayari sa pamilya.
Dahil ito sa plano sa pamumuhunan, isang bagay na halos nawasak ang kumpanya ni Win. Pagkatapos lumala ang mga bagay nang lumabas sa larawan ng bastard na ito, si Damien. Ito ang kanyang kondisyon kapalit ng tulong ni Damien Rai. Kabanata 284. Sa totoo lang, nangyari ang lahat dahil sa mga bagay na ginawa niya ng walang pagsasaalang-alang, na humantong sa isang hindi mabilang na reaksyon ng kadena ng masamang mga epekto. Nang masaksihan ni Gerald si Win na inaatake, nakaramdam din siya ng ilang pagkamuhi sa sarili sa loob, at bigla na lang kumulo ang dugo niya. Fuck, naiintindihan ko na. Win, siya ang asukal na sanggol na iyong pinakain, tama ba? Gaano ka manggahas na magkaroon ng mga bola upang matumbok ako? Ako si Damien fucking Rai. Maghintay ka lang, bata, papaputasan kita ng buhay. Nagmumura pa rin si Damien kay Gerald habang dumadaloy ang dugo sa mukha niya. Hindi takot sa kanya si Gerald. Tumakbo siya papalapit sa kanya, handa ng ice-wing ang kanyang dumi. Lumalaki sa kanyang bayan, si Gerald ay nagdusa ng lahat ng uri ng paghihirap. Dati siya ay mahirap at mahiyain, ngunit siya ay medyo malakas. Habang nagsisimulang tumaas ang mga bagay, hindi na naglakas loob si Damien na tumagal pa. Pagkatapos ay tuloy-tuloy siyang binugbog ng isang dumi ng tao habang siya ay umiiyak sa sakit. Sa huli, nagawa niyang makarating sa pintuan at tumakas. Miss Thornton, ayos ka lang ba? Itinapon ni Gerald ang kanyang dumi at lumapit kay Win na may pag-aalala. Pinunasan ni Win ang kanyang luha at umiling. Mabuti ako, ang anak ng bitch, lumapit siya sandali matapos na umalis kayo. Sa kasamaang palad, bumalik ka sa nakaraan, kung hindi, ako ay naging, mas mabuti na huwag pag-usapan ito, ngayon ay naisave mo na ang pareho nating buhay, hindi kita mahihila sa gulo na ito, kaya mas mabuti kang umalis ka dito ngayon. Si Damien Rai ay isang mapaghiganti na bastard, siya ay mula sa isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Mayberry. Mabuti pang umalis ka ngayon bago ka tumingin ng mabuti sa mukha mo. Sumabog ang gulat sa kanyang mga mata. Walang may nakakilala kay Damien Rai na mas mahusay kaysa sa kanya. Narinig niya minsan na may nagbanggit na si Damien ay may crush sa isang service girl sa bar. Nais niyang samahan siya, ngunit ang kasintahan ng batang babae ng service na iyon ay nagtatrabaho din sa parehong bar, at nag-atubili siyang bitawan siya. Sumulong ang kasintahan niya upang pigilan siya. Bilang isang resulta, nagpadala si Damien Rai ng kanyang mga goons upang bugbugin siya, pinutol ang kanyang mga hamstrings. Pagkatapos ginahasa niya ang service girl at hinayaang magpalitan ang kanyang mga goons. Sa madaling sabi, si Damien Rai ay isang hindi makataong hayop. At nasa likuran niya ang buong pamilya Rai. Hindi ako natatakot sa kanya, tsaka, sino ang nakakaalam kung anong mangyayari sa inyong dalawa kung aalis ako? Tiyak na hindi kanya bibitawan at ang iyong anak na babae. Talagang hindi takot sa kanya si Gerald. Kung tatakbo siya mula sa eksena tulad ng isang puki, mas gugustuhin niyang tumalon mula sa gusali. Alam niyang hindi siya maaaring maging ganoong klaseng tao. Kumusta naman, isasama mo si Minnie at pumunta. Manatili ako, naniniwala akong mapakalma ko ang galit niya. Sambit ni Win habang kinakagat ang labi. Naiintindihan ng lahat kung ano ang tunay niyang ibig sabihin. Kung iyon ang kaso, sa palagay ko dapat tayong magtago pansamantala. Alam ko ang isang ligtas na lugar, maaari kang sundin ako ni Minnie kaya pareho kayong hindi mag-alala tungkol kay Damien. Alam ko sa katotohanan na may iba pang mga paraan upang malutas ang bagay na ito. Hindi balak ni Gerald na ilantad ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit binigyan pa rin niya si Win ng isang matibay na hitsura. Ang pangunahing dahilan ay ang kanyang telepono ay nasira na ngayon, at hindi niya makontak si Zack at ang iba pa. Ang tanging nagawa lamang niyang gawin ay ang magtago, at pagkatapos ay palitan ang sirang telepono niya. Naniniwala siya na ang kanyang plano ay hindi magdadala sa kanya ng labis na kaguluhan. Sa huli, si Win ay isang babae pa rin, at wala siyang ideya kung ano ang gagawin pagdating sa mga ganitong sitwasyon. Nakatingin sa nakakumbinsi na mga mata ni Gerald, nakayuko lang ang ulo niya. Matapos nilang tapusin ang kanilang mga gamit ay bumaba na silang tatlo. Tulad ng kanilang pagsakay sa kotse, isang marangyang kotse ang biglang bumangga sa mga lansangan ng Mayberry, sinundan ng 3 o 4 na komersyal na sasakyan. Lahat sila ay mukhang nakakatakot. Ang mga sasakyan ay lumusot sa maliit na kapitbahayan, hinaharangan ang lahat ng mga pasukan. Pagkatapos si Damien, na ang kanyang sugat ay bahagyang nakabenda, ay dinala mula sa kanyang sasakyan. Hindi alam kung ano ang utos na iutos, ang kanyang mga goons ay sumugod sa hagdan. Nang makita ang nangyayari sa labas ng kanyang bahay, namumutla ang mukha ni Win, at maging si Gerald ay medyo nakaramdam ng takot. Kung aalis si Gerald makalipas ang 1 minuto, marahil ay masisira siya hanggang sa mamatay. Ito ay tumagal sa kanya ng maraming pagsisikap upang makarating sa kung nasaan siya ngayon, at kung siya ay bagsak sa kamatayan tulad nito nang wala si Zack at ang kaalaman ng iba, siya ay magiging patay na karne.
Ituloy mo sir, magmaneho ka. Dalhin mo kami sa mga slum na malapit sa bagong binuo na Scott Howe Elementary School. Nagmamadaling sabi ni Gerald. Mabilis na tinapakan ng driver ang pedal at tumakas sila sa lugar na pinangyarihan. Tila kinuha ng driver ang tensyon na nangyayari at nais na umalis sa lugar sa lalong madaling panahon. Nagsimula na siyang bumilis. Pagtingin sa bintana ng kotse, nakita ng mga mata ni Damien ang kotse. Nakatayo siya sa ibaba at iniikot ang ulo habang nakatingin sa direksyon ng taxi. Kabanata 285. Sus. Nagtataka ako kung sino ang gamulo kay Damien Rai, hulaan ko na hindi ito magtatapos ng maayos para sa taong ito ngayon. Maliwanag na gulat ang driver ng taxi habang nagmamaneho siya. Malinaw na kilala niya si Damien Rai at narinig na niya ang kanyang pangalan dati. Medyo naguluhan si Gerald. Sino si Damien Rai at saan siya nagmula? Mas malakas ba siya kahit kay Flynn Lexington mula sa Mayberry Commercial Street? Tanong ni Gerald sa driver. Matapos masilip ang likod ng sasakyan parang hindi sinundan sila ni Damien. Bamantong hininga si Gerald. Ahem, paano ko ilalagay ito? Si Flynn Lexington ay talagang isang malakas na figure sa Mayberry, nasa likuran niya ang buong Mayberry International Inc. Para kay Damien Rai, siya ay mula sa pamilyang Rai, isa sa pinakamayamang pamilya sa Mayberry. Siya ang pinsan ni Henry Rai, ang dating pinuno ng Rai Group. Bagaman ang Mayberry International Inc. ay ang una, ito ay pa rin isang banyagang kumpanya na naitatag sa Mayberry sa loob ng higit sa 10 taon. Sa kabilang banda, iba ang Rai Group. Narito na sa loob ng 40 taon, at ang Rice, isang lokal na pamilya ng mafia, ay may malalim na pinagmulan dito sa Mayberry. Gaano man kalakas ang Mayberry International Inc. Hindi pa rin sila kilalang tao sa lupaing ito. Gayunpaman, ang Rai Group at Mayberry International ay tila maayos na nagkakasundo. Ang driver ay tulad ng isang chatterbox na hindi titigil sa pagsasalita kapag binuka niya ang kanyang bibig. Habang ipinakilala ng driver sa kanya ang Rice, sinimula ni Gerald na alalahanin ang kanyang mga nakaraang alaala, lalo na tungkol kay Henry Rai. Naalala niya na minsan ay nagkaroon siya ng isang maikling pakikipagtagpo sa mga Rice dati. Ngunit kailan iyon? Bakit parehong nawala sina Chad at Danny Sanders mula kay Mayberry? Ano ang napaiyak ni Alice na hindi siya naglakas loob na lumabas ng kanyang dormitory? Sa huli, kahit na ang kanyang mga magulang ay walang magawa at kailangan nilang humingi ng tulong kay Zach Lyle upang malutas ang issue. Naalala niya habang kumakain sila sa Royal Dragon Villa, ang pangalawang henerasyong anak na lalaki ni Henry Rai na si William Rai, nanligaw kina Alice at Jack Ellen habang lasing. Pagkatapos inutusan ni Danny ang kanyang mga tao na turuan si William ng isang aralin. Nahumantong sa pagganti ng pamilya Rai. Hindi siya humingi ng tulong kay Luke. Sa halip, si Zack ang humakbang upang mamagitan ang bagay na kinasasangkutan nina Alice at Jack Ellen. Pinakawalan sila ng Rice. Gayunpaman, malinaw din na naalala ni Gerald na binalaan siya dati ni Zack sa pagbabantay para sa kanyang sariling kaligtasan at upang maitago ang kanyang pagkatao at iba pa. Walang duda na ang Mayberry International Inc. ay talagang ang pinakamalaking kumpanya sa Mayberry, ngunit hindi iyon nangangahulugan na ang bawat iba pang kumpanya ay matatakot sa kanila. Kung sa bagay, alam lang nila na ang kumpanya ay pinamamahalaan ng kanyang kapatid na si Jessica. Hindi nila namalayan ang nakakatakot na nakaraan ni Jessica, kaya't ang mga lokal na mafia sa ilalim ng lupa ay hindi takot sa kanya. Hindi nila pinalampas ang pagkakataong gumamit ng mga taktika upang masabotahe ang kumpanya. Halimbawa, sina Gerald at Mila Smith ay minsang kinidnap, at walang pagpipilian si Zack kundi tumawag ng direkta kay Henry Rai, na nagmamakaawa na palayain na sila. Alam niyang wala sa kabutihan si Henry Rai. Ito ay medyo halata kung gaano mapanganib ang mga Rai sa mga mata ni Zach Lyle. Ito ay naka-out na si Damien Rai ay pinsan ni Henry Rai na nagpatunay kung gaano kalakas ang Rice. Habang nakaupo siya sa sasakyan, hindi mapigilan ni Gerald na pag-isipan ang bagay. Hindi siya natakot na makahanap ng gulo. Pinakamasamang kaso, hihingi siya ng tulong kay Jessica at umasa sa lakas na hawak ng pamilya upang malutas ang issue. Pagkatapos ng lahat, gaano man kalakas ang mga Rice, madali pa rin silang madurog ng mga Crawford sa pamamagitan lamang ng kanilang mga daliri. Ang magagawa ngayon ni Gerald ay ang pag-ayos ng kanyang telepono at makipag-ugnay kay Zach Lyle. Dinala ni na Gerald sina Win at Minnie kung saan nakatira sina Kate Smith at ang iba pa. Ang lugar ay napakalayo. Napakalayo na hindi masusubaybayan sila ng Damien dito sandali. Si Kuya Gerald, nandito ka. Hoy mga bata, nasaan si Yasmin? Nang makatuntong na siya sa loob, agad na tumakbo sa tabi niya sina Danny at Edmund na naglalaba. Nasa loob siya ng hapunan kasama si Keita. Sa ilang sandali lamang, lumabas sina Keita at Yasmin sa bahay.
Si Gerald ay hindi napakalalim sa mga detalye, simpleng ipinaliwanag niya na si Win at ang kanyang anak na babae ay nagtutulog sa gabi. Si Keita ay maayos dito, at agad na naglinis ng lugar para kay Win. Naantig din si Win nang sabihin sa kanya ni Gerald na kinupkup ni Keita ang tatlong bata. Marahil ay dahil siya rin ay isang solong ina na nagpapalaki ng isang anak ng mag-isa, naramdaman ni Win ang isang agarang pakiramdam ng koneksyon kay Keita. Ang dalawa ay nagchat sa isa't isa tulad ng matagal nang nawala na matalik na kaibigan. Matapos maayos ni Gerald ang mga bagay, pumunta siya sa isang malapit na mobile phone mall at mabilis na nagpalit ng bagong telepono. Kung hindi man, maaantala ang mga bagay. Ang standalone mobile phone mall ay napakalaki, at maraming uri ng mga kilalang tatak ng mobile phone ang magagamit. Kabanata 286. Masikip ang mall. Naglakad-lakad si Gerald, hindi alam kung aling tatak ang bibilhin. Kailangan lang niya ng isang matibay na telepono. Sa huli, ang kanyang mga mata ay nakalok sa isang modelo ng telepono. Ito ay may napakahusay na kalidad na may presyo na $2,830. Ito ay masasabing isang mamahaling telepono. Miss, maaari ba akong magkaroon ng isang mas malapit na pagtingin sa bagong telepono? Salamat. Magalang na tanong ni Gerald sa tindera. Nakita ng tindera na si Gerald ay naghahanap sa paligid ng halos kalahating araw. Sa pananamit ni Gerald, alam niyang malamang pumili siya ng mas murang telepono. Gayunpaman, naisip niya na sinusubukan lamang niyang isave ang mukha. Dahil naglalakad siya sa isang kilalang mall, inakala ng tindera na nandito si Gerald na nagpapanggap na lumilingon. Pagkatapos, inaasahan niyang kumilos siya na parang ang telepono ay hindi ang gusto niya at sa halip ay bibili siya ng $50 na sari-sari na hindi nakabrand na telepono at madulos. Nakita niya ang napakaraming mga ganoong tao. Nang maglakad ang mabait na mukhang si Gerald patungo sa tindahan niya, tumingin siya sa kanya. Nagulat siya nang sinabi ni Gerald na nais niyang tingnan ang pinakamahal na telepono sa gitna ng grupo. Paumanhin Ginoo, hindi pinapayagan ang mga customer na subukan ang teleponong ito nang hindi ito binibili. Walang pasensya na sinabi ng tindera. Ang ibig niyang sabihin talaga ay ipakita sa akin ang pera kung mayroon ka nito, fuck off kung wala ka. Hindi ba ako maaaring tumingin muna dito? Tanong ni Gerald. Wala sa kanya ang kanyang pitaka sa ngayon kaya ang tanging paraan lamang para siya ay magbayad ay ipasok ang kanyang SIM card sa telepono at magbayad sa pamamagitan ng pagbabayad sa online. Hindi po. Batas ito ng aming tindahan. Humisi ang tindera. Margie, busy ka ba sa ngayon? Dinala ko ang ilang mga kaibigan upang tingnan ang ilang mga telepono. Maligayang pagdating. Sa sandaling iyon, isang taong masyadong maislan sa pananamit kasama ang kanyang grupo ng mga kaibigan ang dumating sa tindahan. Hayward, hindi ka ba magpapalit ng bagong telepono? Nakatanggap lamang kami ng isang bagong modelo sa aming mga tindahan. Ang magandang tindera, si Margie Stewart, ay kuminang kay Hayward ng may maningning na mga mata. Isang bagong modelo. Nagtipon-tipon si Hayward at ang kanyang mga kaibigan. Kasabay nito, ang isa sa mga batang babae ay sumulyap kay Gerald na aalis na sana. Siya ay nabigla. Banal na shit. Gerald, anong ginagawa mo dito? At ang batang babae na iyon ay hindi lamang anumang iba pang estranghero, ito ay si Lillian Cole. Ang nakatayo sa tabi niya ay si Sharon Leslie na hindi nagbago ng kaunti. Tila lahat sila ay nakabitin kasama si Hayward ngayon. Si Gerald naman, napansin na niya ang mga ito. At sa kadahilanang iyon, malapit na siyang umalis. Kung sa bagay, mga kaklase lang silang babae mula high school. Ang kanilang pagkakaibigan ay matagal nang natapos at wala nang masyadong mapag-uusapan nila. Bukod, marahil ay pagbibiro nila siya sa itsura niya at ayaw ni Gerald na ipanganak ang kanyang sarili sa puntong hindi niya mapigilan ang kanyang mga kamao. Kaya, paimpel siyang naglakad palayo. Ngunit kahit paano niyang subukang dumulas, nabigo pa rin siya. Bakit nandito ka pa rin, bibili ka rin ba ng bagong telepono? Nako, nandito ka talaga para kumuha ng bagong telepono, may pera ka pa ba? Teka, kailangan mo bang lumipat at iniisip mo pa ring bumili ng cellphone? At mayroon kang mga bola upang makarating sa kilalang tindahan ng tatak na ito. Nagulat na ekspresyon ni Lillian. Si Sharon na nakatayo sa gilid ay tumingin kay Gerald at umiling na may isang mapangot siyang ngiti. Kabanata 287. Wey, Hayward, magkakilala ba kayo? Tanong ng tindera habang nakangisi kay Gerald. Si Hayward ay kilalang kilala sa mga tao sa lugar na ito. Napabalitang magkakaroon ng isang malaking pag-unlad sa kanlurang bahagi ng York North Mountain. Ang nayon kung saan naninirahan si Hayward, ang York North Village, ay ililipat. Sa malapit na hinaharap, ang lugar na ito ay bubuo sa isang pangunahing komersyal na zona. Matapos yumaman sa bayad sa demolisyon, naging aktibo si Hayward sa paligid ng lugar.
Madalas niyang pinapalitan ang kanyang telepono dito kaya't mas nakilala niya ang tindera. Ay, hindi naman. Mga kaklase lang namin mula high school. Umiling si Hayward. Pagkatapos hindi niya pinansin si Gerald at lumingon kay Margie, nakangiti. Margie, kumusta naman ang teleponong iyong nirerekomenda? Maaari ba akong tumingin, bibili ako ng isa para sa bawat kaibigan ko. Sabi ni Hayward. Malinaw na, ang mga kaibigan na tinukoy niya ay sina Lillian at Sharon. Ang parehong mga batang babae ay maganda, at angkop sa panlasa ni Hayward. Ngunit ang bagay ay ang parehong mga dalagita ay tila interesado din sa kanya, na naging balisa sa kanya. Kung nais niyang sirain ang alinman sa puso ng isang tao, siya rin, ay medyo nasisire ng puso. Sa makatuwid, pinili lamang niya na ang dalawa sa kanyang tabi. Ang dalawang batang babae ay madalas na mag-away at magalit sa lahat ng oras, ngunit sa gayon ay pinalakas nito ang kakuha ni Hayward, na pinaramdam sa kanya na gusto niya, na parang hindi sila mabubuhay nang wala siya. Alam na pareho silang nakakakuha ng mga bagong telepono, una silang nasiyahan sa balita, ngunit pagkatapos ay nagbigay sila sa isa't isa ng malamig na mga titig. Sa anong paraan makakakuha ang alinman sa kanila ng nag-iisa, walang pag-ibig na pag-ibig ni Hayward. Para sa mga batang babae, naiinggit lamang sila at naiinggit sa bawat isa. Heto na, ito na ang isa. Subukan ito at tingnan muna. Ngumiti si Margie habang inaabot ang telepono na tumanggi itong ipakita kay Gerald kay Hayward. Habang nakatayo siya sa tabi, nagsimulang kumulo ang dugo ni Gerald. Lumalabas lamang sa kanya ang mga patakaran ng tindahan. Nais ni Gerald na salakayin sila. Ngunit parehong nakatayo roon sina Sharon at Lillian. Medyo nahihiya si Gerald at hindi na siya makapagpahinga pa. Pagkatapos ay lumingon siya at nahanap ang isa pang tindahan ng mega brand. Sir, isang bagong-bagong telepono na dumating sa aming mga tindahan. Ito ay isang pang-internasyonal na tatak at ang presyo ay $4,800, ngunit ang unang 50 mga customer ay makakakuha ng teleponong ito sa pamamagitan lamang ng $4,300. Gusto mo bang tumingin, Ginoo? Pagpasok pa lang niya, isang babaeng nagtitinda na halos 18 o 19 na taong gulang ang tumingin sa kanya. Maaari niyang sabihin na ang babae ay medyo nakalaan. Mukha siyang bagong dating dito, na gumagawa ng kanyang trabaho nang hindi hinuhusgahan ang kasuotan ng isang tao. Ngunit ang presyo ng telepono ay tiyak na nagbigay sa kanya ng isang malaking pagkabigla. Ang telepono ay nagkakahalaga ng halos $5,000 na kung saan ay masyadong mahal. Ngunit sa masusing pagsisiyasat sa mga tampok at tatak ng telepono, naintindihan niya kung bakit ganon kamahal ang telepono. Alingaw-ngaw na maraming mga politiko at mga kapitan ng militar ang gumamit ng ganitong uri ng telepono. Ang mga pagpapaandar ng teleponong ito ay napakalakas at ang kalidad ay maaasahan. Maaari rin itong maitago ng maayos ang privacy ng gumagamit. Ito ay mas mahusay kaysa sa $2,830 na telepono. Sir, ito ang pinakamahal na modelo sa aming tindahan na may mga pro feature. Maaari mo ring tingnan ito, ang presyo ay nagsisimula sa $10-30 lamang. Akala ng tindera na kinilabutan niya si Gerald habang mukhang nakatulala. Sino ang hindi mabigla ng isang telepono na may tag na presyo ng $5,000? Karamihan sa mga ordinaryong tao ay hindi kayang bayaran kaya't dali-dali siyang nagrekomenda ng iba pa. Para sa isang megastore na may isang malaking tatak na teleponong tulad nito, naging normal para sa kanila na ibenta ang pinakamurang telepono na may $1,000 bilang panimulang presyo. Hindi yun kakailanganin, ipakita mo lang sa akin ang pinakamahal na telepono dito. Nga pala, maaari ba akong mangutang ng isang pin ng SIM card? Ngumiti si Gerald. Opo, Ginoo. Inabot ng tindera ang parehong telepono at ang pin kay Gerald. Ang mall ay isang mobile phone specialty mall kaya't mayroong mga security guard na nagpapatrolya sa pasukan. Bukod, mayroon ding isang espesyal na kagamitan sa scanner kaya walang sino man ang dapat matakot na mawala ang kanilang mga pitaka o magnanakaw. Nang matanggap ang mga hiniling na item, ang unang ginawa ni Gerald ay ipasok dito ang kanyang SIM card. Kabanata 288. Holy moly, ano ang sinabi mo, Margie? Ang teleponong ito ay nagkakahalaga ng $2,830. Nababaliw ka na. Kasabay nito, narinig ang nagulat na yelp ni Hayward na nagmula sa tindahan ng mobile phone na hindi masyadong malayo. Sina Sharon at Lillian na nasa tabi niya ay medyo nagulat din. Tiyak na nabigla sila sa presyo ng telepono. Sinubukan na nila ang mga pagpapaandar at tampok ng telepono na ang lahat ay talagang mahusay. Ang kalidad ng kamera ng telepono ay malinaw at malutong, at para sa mga magagandang batang babae tulad ni Sharon at Lillian, ang pagkakaroon ng isang telepono na may mahusay na kamera ay mas mahalaga kaysa sa anupaman.
Lahat sila ay tumingin kay Hayward ng may pag-asa, naghihintay para sa kanya na bumili ng isa para sa bawat isa sa kanila. Ang butil ng malamig na pawis ay tumulo sa noo ni Hayward. No, sobrang mahal. Ito ay higit sa $1,500 para sa isa, malapit sa $6,000 para sa dalawa, ang teleponong ito ay masyadong mahal. Pinahid ni Hayward ang malamig na pawis sa noo niya. Kinumpirma na ang kanyang bahay ay jejebane, ngunit ang bayad ay ililipat lamang sa kanya makalipas ang 2 o 3 buwan. Tulad ng sa ngayon, makakakuha lamang siya ng pera mula sa kanyang credit card at mababayaran lamang kapag natanggap niya ang kabayaran. Hindi niya kayang bayaran ang telepono kahit na siya ay binugbog hanggang sa mamatay sa lugar. Ay, kaya may mga bagay pa rin na hindi mo kayang bayaran. Dahil ang mga kagandahang ito ay tulad ng telepono, dapat kang bumili ng kahit isa para sa kanila. Si Margie ay napakahusay sa kanyang papel bilang salesperson. Ginamit niya sina Sharon at Lillian upang akitin si Hayward na bumili ng isa sa kanya. Baka hindi ngayon, susunod na lang tayo. Halika, pumunta tayo sa iba pa. Dinala niya sina Sharon at Lillian sa ibang lugar. Naiwan si Margie na nabigo. Tumagal ito ng labis na pagsisikap upang akitin si Hayward sa kanyang tindahan, ngunit nagawa pa rin niyang lumayo. Agad siyang sumunod sa likuran ng pangkat. Hayward, bakit wala kang pagtingin sa tindahan na ito? Kilalang tatak din sila, at kahit bumili ka ng kanilang pinakamababang modelo, maaakit pa rin ng pansin ng maraming tao ang telepono. Nagsalita si Lillian. Aba, tingnan natin kung ganon. Fuck, ang pinakamababang end ay nagsisimula sa $1,000. Lumapit si Hayward sa tindahan at nahulog ang kanyang panga nang makita ang presyo ng telepono. Hindi man sabihin, mayroong isang pang-promosyong kaganapan para sa $1,500 na telepono. Hindi niya maitago ang kanyang pagkabigla sa oras na ito at sinabi niya, bakit hindi kami pumunta sa ibang lugar? Tuldok-tuldok panipi. Sina Sharon at Lillian ay parehas na namang nabigo. Ang $1,000 para sa isang telepono ay talagang mahal, ngunit makakatanggap siya ng isang malaking halaga ng pera sa sandaling ang kanyang bahay ay nawasak para sa pag-unlad. Ang paggastos ng kaunting pera sa kanila ay hindi makakasakit, di ba? Hindi tulad ng hinihiling nila sa kanya na bilhan sila ng $5,000 na telepono. Nang magmamakaawa na si Lillian kay Hayward, may nahuli siya sa gilid ng kanyang mga mata. Nagkataon lang na nakita niya si Gerald na nagpapasok ng kanyang SIM card sa isang telepono. Holy moly! Gerald, para kang aswang na hindi titigil sa pagsunod sa amin sa paligid, ah. Bukod, nasuri mo ba ang tatak ng telepono na iyong binibili? Paano mo kakayanin ang isang magsasaka tulad mo? Wala sa mood si Lillian. Nang makilala niya si Gerald sa unang pagkakataon, wala nang masyadong sasabihin sa kanya. Ngunit ngayon, nasa isang tindahan sila kung saan hindi ni kayang bilhin ni Hayward ang alinman sa mga telepono. At sa kanilang pag-alis na, nakita nila si Gerald dito, binabaliktad ang mga telepono at nagkukunwaring parang may kayang bayaran. Tumama ito sa nerbiyos ni Lillian. Tumitawang sagot ni Gerald. Nakakakuha ako ng isang bagong telepono, paano ito sa iyong negosyo? Kinarga ni Gerald ang kanyang SIM card sa telepono. Mabilis niyang na-download ang PayPal at handa nang kumpletuhin ang kanyang bayad. Ngunit pagkatapos marinig ang mga salita ni Lillian, wala siya rito. Agad siyang sumagot ng may masakit na tono. Magandang langit. Huwag nang magpanggap, tingnan ang iyong sarili, paano makakaya ng isang tulad mo ang ganitong uri ng telepono. Lalong lumaki si Lillian. Lillian, tingnan mo. Hawak niya ang $5,000 na telepono. Fuck, at iniisip niyang bilhin ito. Hahaha. Sa puntong iyon, naramdaman ni Hayward na mas napagaan ang loob dahil sa hindi kayang bayaran ang telepono. Nandoon si Gerald sa mukha mismo upang pumalit bilang punching bag. Si Sharon din ay nakatingin kay Gerald habang nakakunot ang kanyang mga mata. Kabanata 289. Sino ang mag-aakalang napakagaling na artista ni Gerald? Haha, kung hindi natin siya nasagasaan ngayon, maaaring tumigil siya sa bawat tindahan ng cellphone at pagkatapos ay kumilos na bibilhin niya ito. Alam ko ng tama at pagkatapos ay magtatapos siya sa hindi pagbili nito. Napakaraming nakita kong artista tulad niya. Nagpalit-palitan ng 2 dalagita upang asaran si Gerald. Sana maging mas matino ka, Gerald. Ang iyong pamilya ay mas mahirap kaysa sa lahat, at sa hinaharap, magkakaroon ka ng isang mas mababang punto ng pagsisimula sa iyong karera kaysa sa iba pa. Kahit na si Hayward, sino ang tatanggap ng kanyang kabayaran mula sa demolisyon ng kanyang bahay ay hindi maglakas loob na bumili ng alinman sa mga telepono, at iniisip mo pa ring bumili ng isa. Itigil ang pagpapanggap. Bulalas ni Sharon. Sa totoo lang nagsasalita, ang kanyang pansin ay laging nasa Hayward bago ito. Hindi niya inabala ang pagbibigay pansin kay Gerald. Ngayon na kahit si Hayward ay kinukot siya si Gerald, hindi niya maiwasang sundan at biniro siya ng isang salita o dalawa.
Pagkatapos umiling siya sa paghamak. Hayward, dahil napunta ka na dito, tinanong ko lang ang aking boss para sa kanyang pahintulot, at ngayon ay maibebenta ko sa iyo ang teleponong iyon ng mas mababa sa $300. Ang kondisyon ay upang bumili ka ng dalawang mga telepono, at ay pangako mo sa akin na, sa hinaharap, dapat kang magdala ng mas maraming mga customer sa aking tindahan, kung hindi man ay mapag-alitan ako ng aking boss sa kamatayan. Si Margie ay lumabas mula sa kung saan upang kumbansihin si Hayward na bumili ng kanyang telepono. Talagang mahusay siya sa paglulunsad ng kanyang mga produkto, at ang mga hindi alam ay mag-iisip na siya ay nagdusa ng isang malaking pagkawala. Sina Lillian at Sharon ay parehong kumbinsido sa kanyang mga kasanayan sa marketing. Nagkamali si Hayward, ngunit ang pagkakamali ay isa pang pagkakamali dahil maaari lamang niyang baguhin ang paksa. Hawakan mo lang sandali, Margie. Hindi ako mayaman, ngunit ang totoong mayaman ay ang taong masyadong maislan sa pananamit dito. Bibili na sana siya ng isang $5,000 na telepono, kaya bakit hindi mo siya akitin sa halip na ako? Nagmamadaling inilipat ni Hayward ang paksa kay Gerald. Siya. 2 beses kong smack ang aking sarili sa publiko kung makakaya niya, ha. Nang makita ni Margie na ang tao ay si Gerald, tumawa siya ng napakalakas nang umuso pa siya. Hoy, Hayward, huwag baguhin ang paksa at pumunta sa aking tindahan upang suriin ito. Miss, hindi mo lang basta makakapag-barge at agawin ang aming mga customer, labag sa mga patakaran ng aming tindahan. Kinakabahan na sabi ng batang sales girl. Oh, dapat bago ka dito, tama ba ako? Lahat ng tao sa mall na ito ay kilala ako, bakit hindi ka lumibot at tanungin kung sino ako? Kung maglakas loob ka na makipag-usap sa akin ng ganoon ulit, kukuha ako ng isang tao upang ihiwa ang iyong maliit na mukha pagkatapos ng trabaho, mas mabuti kang mag-ingat. Hindi na nagsalita ang sales girl. Miss, maaari mo ba akong kumuha ng isa pang balot ng mabuti, binibili ko ang 2 sa kanila. Tinanggal ni Gerald ang kanilang panunuya. Sinabi niya sa sales girl. Bakit? Dahil napag-isipan lang ni Gerald na parang oras na din para palitan ni Keita ang kanyang dating telepono. Dahil bibili siya ng isa, baka bumili pa siya para sa kanya. Banal na si *T. Narinig niyo ba yan? Bumibili siya ng 2. Ha. Narinig ito, tumawa ang karamihan. Si Margie ay tumingin kay Gerald na may pagkamangha, nagtataka siya kung saan nagmula ang idong ito, at naniniwala siyang nagbibiro sa kanila. Sineryoso ng sales girl ang kanyang mga salita at nagdala ng isa pang parehong telepono para kay Gerald. Ginamit ni Gerald ang kanyang telepono at nascan ang code ng pagbabayad, na pagkatapos ay sinundan ng tunog na ding. Matagumpay ang transaksyon. $8,740 na nabawas mula sa PayPal account. Banal na si *T. Ano? Ang prompt ng abiso ay malutong sa kanilang tainga. Natigilan ang karamihan. Lalo na si Hayward na tumatawa ng labis na sumakit ang kanyang tiyan noong 1 segundo. Nakayuko pa nga siya mula sa tawa ng tawa, at pagkarinig ng prompt ng abiso, agad na pinahid ang ngiti niya. Napatingin siya kay Gerald, gulat na gulat. Ang mga panga ni Lillian at Sharon ay nahulog sa lupa. Medyo nanginginig ang kanilang hininga sa sandaling iyon. Bumaba ang tingin nila kay Gerald, ngunit hindi sumagi sa kanilang isipan na ang isang tulad niya ay makakabili ng 2 sa pinakamahal na telepono nang hindi na kinakailangang mag-isip ng 2 beses. Saan nakuha ni Gerald ang napakaraming pera? Nagulat din si Margie, at naramdaman niyang nag-apoy na ang pisngi nito bago pa niya sinampal ang sarili. Gerald, saan mo nakuha ang ganoong karaming pera? Kinuha ni Gerald ang telepono at aalis na sana. Hinawakan ni Lillian ang braso ni Gerald. Damn! Bilang mga guro, ang kanilang sweldo ay $750 hanggang $900 lamang bawat buwan, at nasaksihan lamang nila ang paggastos ni Gerald ng kanilang isang taong halaga ng sweldo sa 2 mga cellphone. Kabanata 270. Hindi makapaniwala iyon. Hindi kaya nanalo siya sa loto. At magkano siya nanalo? Ito ay maliwanag na ang tanong ay bugging Lillian at Sharon napaka. Sabik sila at nais malaman ang sagot. Hindi mahalaga sa kanila kung ang pera ay ninakaw o ninakawan. Inaasahan lamang nila na hindi lamang siya nanalo sa loto. Kung hindi man, magiging labis para sa kanila ang hawakan. Mayroon akong mga bagay na dapat gawin, kailangang umalis. Hindi pinansin ni Gerald ang kanilang mga katanungan dahil hindi siya obligadong sagutin ang mga ito. Tumalikod siya at lumayo ng malamig, naiwan ang mga ito na nakatitig ng nanlaki ang mga mata at bibig. Sa sandaling paglabas niya ng pintuan, tinawagan kaagad ni Gerald si Zach Lyle dala ang kanyang bagong cellphone. Sinabi niya sa kanya ang hirap na kinakaharap niya at masarap kung siya ang makapunta at sunduin siya. Ipapaliwanag pa niya ang bagay sa sandaling magkita sila at makakahanap sila ng mga paraan upang malutas ito sa lalong madaling panahon. Nagulat si Zach nang marinig ang balita. Kailangan niyang kumilos kaagad.
Tumayo si Gerald at pinadalhan siya ng kinalalagyan. Pagkatapos bumalik siya sa bahay ni Keita. Kagaya ng kanyang paglalakad ay dumaan sa pasukan ng Scott Howe Elementary School. Tuldok-tuldok, bigla siyang tumigil sa paglalakad. Bago siya, mayroong isang malaking pangkat ng mga tao at ilang mga marangyang kotse na nakaharang sa pasukan. Sa tabi nito, isang taxi ay nasira at maririnig ang daing na nagmumula sa gitna ng karamihan. Malinaw sa araw na may binugbog. Ang isa sa mga marangyang kotse ay nakakuha ng atensyon ni Gerald habang pamilyar ito. Tumigil saglit ang puso niya. Si Damian Rai iyon. Tinabol niya talaga sila. At sa wakas ay nakilala ni Gerald ang taxi, ito ang sinakay niya upang magpunta rito. Ang mga nakapaligid na nanunood ay nanunood. Kinabahan si Gerald at paglingon niya sa direksyon ay nakatingin ang lahat sa sobrang takot niya, napagtanto niya na ang isang binubugbog ay ang dating taxi driver. Siya ay pinalo sa isang dagwang pool. Ang kanyang katawan ay nabulwak sa lupa at namula ang dugo sa kanyang buong mukha. Damn it, sasabihin mo ba o hindi? Nasaan ang bitch at ang bastard na iyon? Walang pagungal ni Damian. Mr. Rai, patawarin mo ako. Hindi ko talaga alam at kung alam ko, sasabihin ko sana sa iyo. Ang driver ay nagsinungaling sa lupa, nagmamakaawa. Umalis sila mula sa lugar na ito at hindi ko alam kung saan sila nagpunta. Fuck, hindi pa rin niya sinasabi, bugbugin mo ang mga lalaki. Ang kanyang mga guns ay lumiliko sa swing at smash sa kanya ng sticks. Ang pamalo ay nagpatuloy ng ilang higit pang minuto at ang mga nanunood ay naramdaman na pinalamig ng kanilang mga tinik. Patuloy na itinanggi ng driver habang binugbog hanggang sa siya ay walang malay. Pinagmasdan ni Gerald mula sa tagiliran. Nanginginig ang buong katawan niya sa sobrang galit. At talagang pinalipat siya ng driver. Anong ginawa niya? Dahil sa pagbagsak sa kanya ng driver at ng iba pa malapit sa pasukan ng mga slum kaya't walang paraan na hindi niya malaman kung saan pupunta si Gerald. At malinaw na maliwanag na ang driver ay hindi sasabihin sa kanila ng anuman. Fuck, hanapin mo ako agad sa pamilya ng driver na ito. Dapat alam niya kung nasaan sila, campaign ito, at naglakas loob siyang magsinungaling sa akin. Sisirain ko ang buong pamilya niya. Ungol ni Damian. Makinig, sa sinumang nakakita ng isang magandang babae na may isang bata at isang 20 taong gulang na bata ngayon, lumapit at bigyan kami ng impormasyon. Gagantimpalaan ka ng malaki ng rice. Kung hindi man, baka mapunta ka lang sa kanya. Utos ni Damian, lumakas ang kanyang boses sa pangingibabaw. May dumating na tulungan akong ilabas ang kanyang hamstrings. Itigil mo yan. Kabanata 271. Isang sigaw ang sumabog sa katahimikan ng karamihan. Nahinto ang mga goons ni Damian nang babugbog na lang nila ang driver ng taxi. Ang karamihan ng tao ay tumingin agad patungo sa direksyon kung saan nagmula ang sigaw. Si Gerald yun. Habang nakatayo rito nang nag-iisa at nakikita ang driver ng taxi na tumatanggi na ibigay ang kanyang impormasyon kahit na siya ay binugbog hanggang sa bingit ng kamatayan, naramdaman ni Gerald ang isang pasasalamat sa kanya. Ngayon, hindi lamang siya walang malay, ngunit ang kanyang pamilya ay nahila rin sa gulo na ito, at malapit na niyang kunin ang kanyang mga litid at putulin ng mga goons ni Damian. Kahit na hindi makatao si Gerald, tatayo pa rin siya laban sa karahasan na ito. Dinadaanan ni Gerald ang karamihan. Ako ang hinahanap mo kaya bakit mo pinapahirapan ang driver? Napatingin si Gerald kay Damian, malamig na bato. Ha, brat, sigurado akong natagpuan ka ng impyerno, tila tama ang aking gut. Ngumiti si Damian na mapang-uyam sa sandaling nakita niya si Gerald. Kanina pa, inutusan ni Damian ang kanyang mga tauhan na sumakay sa bahay nila Win Thornton upang mahuli nila Gerald at Win. Dapat niyang turuan ang dalawa ng mabuting aral. Ngunit sa sandaling iyon, biglang bumilis ang isang taxi at nagmaneho. Nakuha nito ang ilang pansin, lalo na mula kay Damian Rai, na sumulyap ng 2 beses patungo sa taxi at hindi gaanong iniisip ito. Naiisip niya sa kanyang sarili kahit na nais ni Win na dalhin ang bata sa pagtakbo, kailangan pa rin niyang magmaneho, ngunit ang kanyang kotse ay nakapark pa rin sa ibaba. Ang sumunod ay nang ang kanyang sariling mga tauhan ay sumugod at nagulat na wala ng tao sa bahay. Kaagad na pinagsama ni Damian Rai ang mga piraso. Dahil ito ay uri ng isang huling minutong bagay, pansamantalang hiniram niya ang mga goons ng kanyang kaibigan mula sa pinakamalapit na kalye upang sundan sila. Maiksi lamang ito sa 5 o 6 na minuto kaya saan maaaring magtakbo si Win at ang kanyang anak. Shoot! Fuck! Dapat nasa taxi na sila. Agad niyang kinuha ang surveillance camera ng isang tindahan at kinuha ang impormasyon sa plate number ng taxi at iba pang mga detalye. Pagkatapos pinasadya niya ang kanyang goons ang taxi. Ang driver ay naging walang kabuluhan at hindi muna nakikipagtulungan sa kanila. Napinilit nila siya na akayin lamang sila sa lugar na ito. Ngunit pagkatapos tumanggi pa rin siyang isuko ang kanilang lokasyon.
Ang nasa isip ng driver ay medyo simple. Ayaw niya ng bahagi ng kanilang negosyo. Ayaw niyang labanan ang kanyang sariling budi upang magtaksil sa iba. Naisip niya na hahayaan niyang bugbugin siya ni Damian at ng kanyang mga goons pagkatapos ay iiwan nila siyang mag-isa. Sa makatuwid pinaikit niya ang kanyang mga panga at nakatiis sa mga hampas. Sa ganitong paraan, baka maniwala pa siya kay Damian. Bilang isang resulta, mali ang paghusga ng driver kay Damian Rai. Walang paraan na madaling mahulog si Damian para rito. Nahumantong sa nangyayari ngayon. Ngunit sa ngayon hindi na mahalaga kay Damian dahil ang bata na hinahanap niya ay lumabas ng mag-isa. Sabihin mo sa akin anak saan napunta si Win. Ngunit syempre, hindi mahalaga kung sasabihin mo o hindi dahil tuturuan kita ng hindi malilimutang aralin sa paglaon. Inisya ni Damian. Damian Rai, kilala kita. Galing ka sa pamilya Rai, ngunit kailangan mong bigyan ng mukha ang Mayberry International Inc., tama ba? Para lamang sa iyong impormasyon, si Zack Lyle at ang kanyang mga tauhan ay narito ng mas mababa sa 10 minuto. Ang sasabihin sa katotohanan, nagsimula na ring magpanik si Gerald. Hindi magiging sulit ito na bugbugin ng kalahati hanggang sa mamatay ng isang asshole tulad ni Damian tulad nito. Kung sasabihin niyang siya si Gerald Crawford, hindi ito papaniwalaan ni Damian. Si Zack Lyle lang ang nabanggit niya. At nang marinig ni Damian ang kanyang pangalan, nanginginig ang kanyang buong katawan sa takot. Bumalik sa Mayberry, si Zack Lyle ay katulad ng kanyang sariling pinsan si Henry Rai. Si Zack ay isang business tycoon at para sa kanyang sariling pinsan, kinailangan niyang umasa sa lakas na naipon ng kanyang pamilya sa mga henerasyon at henerasyon sa Mayberry, ngunit halos hindi pa rin siya katumbas ng Zack. Ngayon, ang malupit na Michael Zick at ang mga tao mula sa Mayberry International Inc. ay patungo na. Sinabi ng chismis na si Michael Zick ay napakalakas. Sa makatuwid, ito ay magiging kasinungalingan para sa isang asset tulad ni Damian na nanirahan sa ilalim ng anino ng kanyang pinsan, na hindi matakot kapag narinig niya ang kanilang mga pangalan. Boss, huwag makinig sa batang ito. Bakit makakarating si Mr. Lyle sa isang lugar na tulad nito? Kagad, sinubukan siyang akitin ng isa sa kanyang mga tauhan. Crap, syempre alam ko yun. Isinumpa ni Damian. Bastard, sinubukan mong takutin ako kay Mr. Lyle, nakita ko ang ganitong uri ng daya ng maraming beses. Mamatay ka. Pumayo ka at kunin mo siya. Galit na kinaway ni Damian ang kanyang kamay. Ang kanyang pangkat na mga tanod ay sumugod kay Gerald. Lalo pang nakakatakot ang eksena sa mga nakapaligid na manunood. Nako, ang batang ito ay malamang na mapunta sa mas masahol pa kaysa sa driver sa oras na ito. Kabanata 272. Sumang-ayon. Natakot yata siya sa labas ng kanyang talino kaya dinala niya ang pangalan ni Zack Lyle, ngunit bakit hindi niya sinabi na siya si Gerald Crawford? Ang mga kabataan sa mga panahong ito gusto nila ang magulo. Hindi ba nila alam na may ilang mga tao na hindi talaga magagawa? Umiling ang mga nakapaligid na nakapanood at nagbuntong hininga. Ngunit wala sa kanila ang naglakas loob na lumabas at gumawa ng hustisya. Ni hindi man nila naglakas loob na i-video ang buong eksena ng nasa paligid ang walang awa na si Damian Rai. Si Gerald ay pinipigilan ng ilang mga tanod. Hahaha, hawakan mo ng mahigpit ang ulo niya. Ibabagsak ko ang kanyang ulo sa isang dumudugo na pool. Kinuha ni Damian ang isang stick. Itinaas niya ang kahoy ng paitaas, handang mag-swing at basagin. Buzz! Biglang, higit sa 30 mga mamahaling kotse ay dumating wisang sa pamamagitan ng isang kotse ang kumuha ng isang matalas na preno at isinalang ang buntot nito ng diretso sa mga nanunood. Pagkatapos isang pangkat na mga itim na angkop na tanod ay bumaba mula sa mga kotse. Napaka-tense ng kapaligiran. Dalawang labis na maliksi na mga bodyguard ang mabilis na sumugod patungo sa eksena, at sa 3 pagwelga, nagawa nilang makipagbuno kay Damian at pinilit siya sa lupa. Huwag ba kayong manggahas na guluhin ako, kilala ba ninyo kung sino ako? Ako si Damian fucking Rai, pinsan ni Henry Rai ng Rai Group, kaya huwag mo akong tapangang hawakan ako. Nadama ni Damian na ito ay isang bagay na wala sa karaniwan nang maramdaman niya ang lakas ng mga tanod. Pakiramdam ang mga bagay ay naging walang magawa sa kanyang wakas, nagmamadali siyang humingi ng awa. Swerte mo na dumating ako ng mas maaga, kung hindi naman ako mamamatay kay Damian, kundi pati na rin ako. Dumating si Zack Lyle papunta sa eksena. Sinipa niya si Damian Rai sa mukha niya mismo. Lumabas ang sariwang dugo sa kanyang bibig. Pagkarinig ni Zack na nagkagulo si Gerald, agad niyang ibinaba ang lahat ng kanyang trabaho at dinala ang kanyang mga tauhan upang malutas ang sitwasyon. Naturally, may mga taong pumupunta upang alamin kung ano ang nangyayari, doon lamang nila nalaman na may humabol ulit kay Gerald. Kaya agad na sumugod sa eksena si Zack, nalaman lamang na siya ay huli na. Kung ang stick na iyon ay nabasag sa kanyang ulo. Hindi maganda ang naging kalagayan para kay Gerald.
Kahit na si Damian ay nagmula sa pamilya Rai, kapwa sina Zack Lyle at Damian Rai ay hindi rin makakaligtas sa mga kahihinatnan din. Ang bilang lamang ng mga tao sa Amerika ang nakakaalam tungkol sa lakas ng Crawfords at isa sa kanila si Zack. Sinungaling kung sinabi niyang hindi siya takot sa kanila. Mr. Crawford, ayos ka lang ba? Matapos bugbugin si Damian Rai, tinulungan ni Zack si Gerald ng malumanay. Ano? Mr. Lyle, siya si Crawford. Ang Crawford ng Mayberry. Nagpanik si Damian. Naguluhan din siya. Nagulat siya na pupunta pa si Zack dito, at mas nagulat nang si Gerald talaga si Gerald Crawford. Wey, paano mo hindi makilala si Gerald Crawford ng pamilyang Crawford Bang? Bago pa siya matapos sa pagsasalita, kinuha ni Zack ang stick sa lupa at binasag ito patungo sa ulo ni Damian. Napakalakas ng swing hanggang sa puntong halos maputi ang mga mata ni Damian. Mr. Lyle, mangyaring, ako ang pinsan ni Henry Rai, maaari mo bang bigyan siya ng ilang mukha at ilibre ako? Ipagkait mo, sa palagay mo ba talagang simple ang mga bagay? Pagkatapos isa pang marangyang kotse ang dumating. Sa oras na ito, mas maraming tulong ang dumating at ang buong kalye ay ganap na na-block. Si Michael Zick ay nagdala ng higit pang mga kalalakihan banal na sheet. Lillian, Sharon, maaari bang kayong kapwa magpatakbo ng mas mabilis, isang bagay na pangunahing nangyayari sa Scott Howe Elementary School. Fuck, mayroong 60 hanggang 70 mga luho na kotse ang humahadlang sa buong kalye. Sa sandaling iyon, maraming mga tao sa kalye ang tumakbo patungo sa Scott Howe Elementary School nang marinig ang balita. Nais nilang makita kung ano ang nangyayari doon. Ito ay isang pambihirang eksena na hindi pa nila nakikita dati. 60 hanggang 70 Rolls-Royce Phantoms ang nakaharang sa kalsada na kung saan ay kamanghamanghang. Si Hayward Davis at ang iba pa ay nagtataka pa. Agad silang tumakbo sa unahan ng iba. Anong nagyari? Hindi ko alam, narinig kong binugbog ang isang bata, at pagkatapos ay dumating dito sina Zack Lyle at Michael Zick mula sa Mayberry. Narinig ko rin na ilang mga leader ng commerce at mas mataas na mga pagtaas ng Mayberry ay narito. Ang mga bodyguard lang, halos daan-daang mga ito sa paligid ng eksena. Excited na sigaw ni Hayward. Banal na shit. Mas natuwa ngayon sina Sharon Leslie at Lillian Cole. Lahat sila ay sumugod patungo sa eksena. Kabanata 273. Lalong dumarami ang lugar. Si Damian Rai ay nakakakuha din ng tulala. Siya ang nag-uutos sa kanyang mga tauhan na sundan si Gerald, at dahil dito, halos kalahati ng Mayberry, maging ang militar, o mga opisyal ng gobyerno, o maging ang mga mas mataas na negosyo ay napunta rito. Kahit na ang mismong pinsan niya, si Henry Rai ay nasa eksena. Napahiya siya ng sobra. Sa kabilang banda, si Gerald ay hindi maaaring manatili ng mas matagal pagkatapos mapalibutan ng napakaraming mga tao. Kung manatili siya, tiyak na mailalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Bukod dito, wala pa ring malay ang driver at walang nag-aalaga sa kanya. Lumapit siya sa pangkat ng mga tanod at pagkatapos ay inatasan si Flynn Lexington, na kara-rating lang, na gumawa ng tungkol dito. Agad nilang pinatakbo ang kotse, nilagpasan ang karamihan, at pinadala ang driver sa ospital. Tungkol sa natitirang bagay, naniniwala si Gerald na aalagaan ito ni Flynn. Nandito talaga silang lahat. Si Hayward at ang iba pa sa wakas ay nakapagpilit sa karamihan ng tao pagkatapos ng maraming pagsisikap. Nakikita ang palabas sa harap nila, sila ay simpleng naigabmak. Bumagsak ang mga panga ni Lillian at Sharon. Hindi ba Flynn Lexington iyon? Agad na nakita ni Hayward si Flynn na nakatayo ng mahestiko sa gitna. Nakakainis na tanong niya. Paano mo malalaman ang malalaking shot tulad ni Flynn Lexington? Sina Lillian at Sharon ay lalo namang namangha kay Hayward. Ma'am, naaalala mo ba ang oras na nagpunta kami sa York North Mountain para mag-picnic? Sa katunayan, hapon na iyon, si Gerald Crawford mula sa Mayberry ay dumating sa aming nayon kasama si Murph Lexington at nilagdaan ang isang serye ng mga kontrata. Hehe, ang aking ama ay ang accountant para sa aming nayon at hinirang din siya bilang head accountant ng proyekto sa York North Mountain Village Development, kaya kailangan niyang makitungo kay G. Lexington. Hindi ko ba nabanggit na nagpunta ako sa Wayfair Mountain Entertainment noong nakaraang linggo? Alam kong hindi ka maniniwala, ngunit dinala ako ng tatay ko doon. Tinanong pa ako ng aking ama na mag-toast kasama si Mr. Lexington. Dahil ang proyektong ito ay ang unang proyekto sa pag-unlad ni Gerald, binigyang pansin ito ni Flynn at kailangan niyang aliwin ang lahat na kasangkot dito. Hindi makapaniwala. Kahit natalunin mo ako hanggang sa mamatay, hindi pa rin ako naniniwala na nagpunta ka sa Wayfair Mountain Entertainment. Ang dalawang batang babae ay medyo naiinggit at naiinggit sa kanya. Kinukuha mo pa rin ako sa isang pagyayabang ha? Tinaasan ng kilay ni Hayward. Tapos ka na bang magyabang ng maliit na brat? Ang batang ito talaga ang may gusto magpanggap eh.
Sa sandaling may isang malaking eksena, kumikilos sila sa tabi ng bawat isa na parang alam nila kung ano ang nangyayari o alam nila ang malalaking shot. Ibagsak ang brat ng kilos. Tama, ano ang point ng pagpapanggap? Pumunta doon at kamustahin kung nakuha mo ang mga bola. Bago pa siya magtanong kina Lillian at Sharon. Kakaunti ang mga nanunood sa gilid na nagtatalo kay Hayward. Kung gayon maghihintay ka lamang at makita. Hindi masyadong nagsalita si Hayward. Gamit ang magkabilang kamay niya sa kanyang bulsa, naglakad siya paakyat sa gitna ng nagulat na mga tingin ng karamihan. Kumusta Mr. Lexington, hindi ko inaasahan na masagasaan kita dito. Pati ni Hayward na may bahagyang napilitang ekspresyon. Si Flynn ay natigilan sa una pagkatapos ay naskan niya si Hayward pataas at pababa, ikaw. Ang aking ama ay si Quashion Davis, palayaw na Davy Baton, isang accountant mula sa York North Mountain Village. Nakilala ka namin noong nakaraang linggo. Kinabahan si Hayward at natatakot na makalimutan siya ni Flynn Lexington. Naalala ko ngayon, ikaw si Little Davy. Wala nang iba dito ngayon, huwag kang mag-pry. Mabuti pang umalis ka rito ng maaga at umuwi ka. Sa sandaling marinig ni Flynn ang tungkol sa nayo ng York North, nagbigay siya ng malaking pansin sa kanya at nakipagkamay. Sinabi niya kay Hayward na umalis ka agad sa eksena. Oh my God, oh my God. Sharon look, Flynn Lexington really know Hayward. Ganap na nasa sabik si Lillian. Kung maaari lang siyang sumigaw, lubos na niyang nagawa ito. Aha. At habang nabigla si Sharon, nakatingin din siya kay Hayward, humanga. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Sharon na parang si Hayward ay hindi kapani-paniwalang gwapo na naramdaman niya ang lahat ng iba pang mga lalaking dasyang na nakita niya dati na walang laban sa kanya. Kabanata 274. Si Hayward ay bumalik sa karamihan ng tao na may saya habang ang karamihan ng tao ay tumingin sa kanya na may gulat na puno ng mga mata. Sige, sinabi lang sa akin ni Mr. Lexington na hindi kami dapat manatili dito, maaaring may mangyari na malaki, kaya sa palagay ko mas mabuti na muna tayong umatras. Ngumiti si Hayward. Ano mang sasabihin mo Hayward? Tumango ang karamihan at pagkatapos ay nagmamadali na umalis. Ang kahihiyang naramdaman ni Hayward matapos na patunayan na mali ni Gerald kanina, lahat ay nawala sa puntong iyon. Kung ikukumpara kay Hayward, hindi man masuring makatao si Gerald. Nagsasalita tungkol kay Gerald, ipinadala na niya sa ospital ang mabuting driver. Tungkol sa bagay na inilahad niya kay Flynn Lexington tungkol sa sinabi niya sa kanya na alagaan ang pamilya ng driver at magpadala ng isang halaga ng pera. Upang maipakita ang kanyang pasasalamat. Tungkol naman sa pamilya ni Keita, iniisip ni Gerald na bumalik pagkatapos na maayos ni Flynn ang bagay. Tulad ng pakikibaka ni Gerald upang magpas siya tungkol sa saan susunod na magtungo. Biglang, nakita niya ang isang tao sa klase ng grupo na nakikipag-chat sa lahat ng mga miyembro. Si Cassandra McGregor iyon. Ang buong klase ay dapat magtipon sa Universidad ng Entrepreneuridad ng Universidad, Block B, alas 3 ng hapon. Doon o maging parisukat. Natigilan si Gerald. Ano ang gagawin nila sa entrepreneur base? Tulad ng pagtataka niya sa sarili, nakatanggap siya ng tawag mula kay Harper Sullivan. Gerald, nasaan ka? Nabasa mo na ba ang mga balita sa klase? Nabasa ko na. Siya nga pala, ano ang tungkol dito? Tanong ni Gerald. Fuck, talagang hindi ka panipaniwala ang Felicity. Hindi ba na-upgrade lang ang city leave sa exceptional leave? Ngayon na ang Felicity ay nasa ilalim ng suporta ng exceptional channel, mapapanatili niya ang kanyang antas bilang isang kagalang-galang na angkla. Nagsimula na siya ng sarili niyang negosyo at nagmamay-ari ng sarili niyang studio. Dahil bukas ang bukas na pagdiriwang, bakit hindi tayo magtungo roon ngayong hapon upang makita kung ano ang matutulungan natin? Wala pa rin kaming ideya kung ano ang gagawin pagkatapos ng aming pagtatapos. At tingnan mo si Felicity, nagmamay-ari siya ng isang kumpanya ngayon. Bamantong hininga si Harper. Nanatiling tahimik si Gerald at ngumiti. Maaari mong sabihin na si Felicity ay nagtatrabaho ng husto upang pakainin at itaas ang kanyang sarili sa puntong ito. Sa sandaling ito, siya ay itinuturing na pinakamaimpluwensyahan sa iba pang mga kamag-aral, at ang sabi-sabi ay kumikita siya ng humigit kumulang $15,000 bawat buwan. Iyon ay maraming pera. Tulad ng para kay Harper at ang natitira, hindi sila makalimutan ni Gerald, at magkakaroon ng maraming mga pagkakataon para sa kanila sa hinaharap. Ngunit dahil maraming mga bagay na nakakagambala sa kamay, ayaw na dumalo si Gerald sa pagpupulong. Ngunit dahil ang buong klase ay pupunta, hindi ito magiging magalang kung hindi siya sumipot. Mabuti pagkatapos ay magkita tayo sa entrepreneur base. Nang matapos ang tawag, inabot niya ang kotse sa kanyang tanod at sumakay ng taxi. Sa oras na siya ay dumating sa lugar, siya ay 1 oras na huli. Gerald, anong tagal mo? Sa kabutihang palad, hindi ka ang pinakabagong haha.
Tinapik ni Harper ang balikat ni Gerald. Something was up, that's why I'm late. Tama, bakit lahat kayo nasa labas pa? Hindi ba alas 3, Champagne, bakit hindi pa bukas ang pinto? Nasaan si Felicity? Napatingin si Gerald sa pasukan ng base kung saan nakalock pa rin ang pintuan ng isang hiwalay na studio. Tapos tinanong niya, ngayong sikat na siya, kagalang-galang na news anchor, kaming mga kamag-aral ay tumatambay lamang sa labas upang maghintay. Hinihintay pa rin namin ang pagdating ni Felicity. Maasim na puna ni Harper. Lahat sila ay mula sa iisang klase at may parehong panimulang punto, ngunit si Felicity ay naging isang kilalang tao sa internet na kumikita ng pera na ikinainggit ng iba pang mga kamag-aral. Narito na si Felicity. Biglang sumigaw ang isa sa mga kaklase. Pagkatapos nakita si Felicity na lumabas mula sa isang Ferrari sports car. Ang ilang mga batang lalaki na nagpapalibot sa paligid ay agad na nagtipon sa kanya upang kunan ng litrato. Inaasahan din nilang makakuha ng pagkakataong batiin siya. Sa huli, hindi man lang nag-abala si Felicity. Gamit ang kanyang shade at ang proteksyon ng kanyang mga tanod, siya ay diretso sa paglalakad patungo sa entrepreneur base. Habang nakatingin kay Felicity, na hindi katulad ng dati, medyo pamitik ang kanyang mga mata. Kabanata 275. Ang paraan ng pagbihis ng sarili ni Felicity ngayon ay hindi katulad ng dati. Damit niya dati tulad ng isang diyosa upang magbigay ng isang malandi na alindog, ngunit ngayon ang kanyang pagbibihis ay tila mas hinog at matikas. Sa totoo lang, dahil si Felicity ay napakaganda na upang magsimula, lalo siyang naging kaakit-akit. Nagulat si Gerald. Tungkol kay Felicity, hindi niya inaasahan na maging matagumpay ang kanyang karera. Minsan, talagang isang bagay lamang ito ng pagkakataon. Kung hindi para sa ordinaryong tao, maaaring nanatili pa rin siya bilang isang maliit, hindi nagpapakilala, live streamer. Ngunit ngayon tulad ng isang malaking pagbabago ay naganap sa loob lamang ng ilang buwan. Ang pakiramdam ng paghanga ng marami ay kamanghamanghang. Bukod dito, sa sandaling nakamit ng mga tao ang ilang mga taas, ang kanilang mga personalidad ay magbabago rin. Ang Felicity ay higit na malayo at mas malamig kaysa dati. Dati, kapag nakakita siya ng mga tagahanga na bumabati sa kanya, nakangiting batiin sila ni Felicity. Ngayon, hindi niya sila pinansin. Pinuksan niya ang pinto upang makapasok ang mga estudyante. Tumawid si Felicity sa mga braso. Nandito na ba ang lahat? Kung gayon, itatalaga ni Blondie ang trabaho sa lahat. Ngayon, siguraduhin na tulungan akong linisin ang studio, hindi ko maantala ang pagbubukas-bukas. At sa bagay, gagamot ko ang lahat ngayong gabi para sa hapunan sa Emperor Karaoke Bar, maaari kang mag-order ng anumang nais mong kainin o inumin. Yay! Sigaw ng karamihan sa tuwa. Si Felicity ay sumisikat sa pagmamataas sa sandaling ito. Nagselos ito ng ilang tao. Normal para sa mga tao na maging mapagmataas. Dahil ang ordinaryong tao ay bumili ng buong channel para lamang sa kanya, at sino pa ang may ganitong swerte. Ang kanilang paninibugho sa kanya ay matatagalan at hindi sa punto ng puot. Dagdag pa, ang karamihan ng tao ay palaging nagnanais na magsalo. Lalo na sa isang lugar tulad ng Mayberry Commercial Street. Nang mabalitaan na ihahatid sila sa hapunan sa Emperor Karaoke Bar, syempre ang karamihan ay nasa sabik. Si Blondie ay nasa sabik tulad ng isang aso na nagpapalabas ng buntot nito. Ang tao ay medyo mahilig na samantalahin ang sitwasyon. Ngayon na siya ay nananatili sa pamamagitan ng Felicity, ang kanyang posisyon sa klase ay naitaas sa pangalawa sa utos. Totoo rin na naging maalaga si Blondie nang magtrabaho siya para sa Felicity, na parang pinangangasiwaan niya ang kanyang sariling pagmamayari na pamilya. Inatasan niya ang gawain ng maayos. Mayroong isang maliit na bilang ng mga mag-aaral na hindi nais na magtrabaho para sa Felicity, ngunit dahil iyon ay magiging lubos na walang paggalang at hindi ito nagkakahalaga ng pagkakasala sa Felicity na tulad nito, kaya't nagtulungan sila. Fuck, bakit ko nakalimutan ang banyo? Kailangan kong maghanap ng maglilinis ng banyo. Matapos maipamahagi ang lahat ng trabaho, napakamot ng ulo si Blondie at kumunot ang noo. Ha, Blondie, hindi na kailangan para maglinis tayo ng banyo. Mabuti lang ang pagkayod sa sahig. Ilang mga lalaki sa klase ang natatakot na mapiling linisin ang banyo. Dali-dali nilang binigyan ng sigarilyo si Blondie. Masayang kinuha ito ni Blondie. Hindi niya nais na mapahamak ang sinuman mula sa klase, ngunit may isang tao na hindi niya ininda. Gerald, paano mo gawin ang trabaho? Hindi mo na kailangang linisin ang mga bintana, hawakan lang ang banyo. Ang lugar na iyon ay langit ng isang nag-iisa. Magche-check-in ako matapos mo itong linisin, haha. Tinuro ni Blondie si Gerald na naglilinis ng basahan. Nagtawanan ang mga kaklase. Gerald will do the job just fine, he clean up mas mahusay kaysa sa ginagawa namin kaya perpekto na iwan ang banyo sa kanya. Si Gerald talaga ang perpektong kandidato.
Magkasabay na nagsalita ang mga estudyante. Sa kabilang banda, ayaw ni Gerald na linisin ang mga bintana para sa Felicity. Fuck, binuksan niya ang kanyang negosyo at tinanong silang magtrabaho para sa kanya, nasaan ang loika. Si Harper at ang iba pa ay walang sinabi, at si Gerald ay hindi ang uri ng tao na pipiliin ng away pagkatapos ng lahat. Maaari nila ring gawin ito. Ngayon, halata na sinasadya siyang bullayan ni Blondie. Hindi niya nais na mapahamak ang iba pang mga mag-aaral, ngunit ang nag-iisa lamang na hindi siya takot na magalit ay si Gerald. Ipinakita lamang nito na tiyak na nakatingin sa kanya si Blondie. Gustong tumanggi ni Gerald. Ano pa ang hinihintay mo? Sinabi ko sa iyo na linisin ang banyo, at gawin mo ang sinabi ko, kung hindi, hindi ka makakain ngayong gabi. Hahaha. Ang mga babaeng kamag-aral na sumusunod kay Felicity ay kinutya rin si Gerald kasama si Blondie. Ano ba ito, gusto mong linisin ni Gerald ang banyo para sa inyo? Sa pagkakataong iyon, sigaw sa kanila ni Benjamin Langdon habang hinahampas niya ang basahan sa lupa. Mula pa noong huling oras na tinulungan siya nina Gerald at Harper, itinuring ni Benjamin ang dalawa bilang magkakapatid na mas mahalaga kaysa sa kanyang sariling buhay. Kabanata 276. Sina Benjamin at Harper ay hindi masyadong sigurado sa lakas ni Gerald. Hindi nila maiwasang madama na talagang napakalakas niya. Malinaw na tinangka ng mga taong ito na pukawin ang gulo. Naturally, nakadama sila ng kalungkutan at pag-aatubili nang makita nila ang lahat na kinukutya si Gerald. Oh, Benjamin, at Harper, ano ang problema? Ito ang bukas na araw ng studio ni Felicity. Parehas kayong magdulot ng kaguluhan sa halip na tumulong. Sinisita ng babaeng kaklase habang nilalamig ang balikat. Ikaw, kalimutan mo na, Benjamin, Harper. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko lang ito. Sumagot si Gerald na may isang malaswang ngiti sa kanyang mukha, ayaw na masaktan sila Benjamin at Harper dahil sa walang kwentang bagay na ito. Hindi sulit na sampelan ang mga ito sa mukha sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng kanyang pagkakakilanlan ngayon. Naramdaman ni Gerald na masyadong vulgar ang pamamaraan. Ano ang gusto niyang patunayan? Ito ang dahilan kung bakit mas gugustuhin niyang gawing maliit ang malalaking problema at ang maliliit ay wala ring issue. Ito ay isang maliit na bagay lamang pagkatapos ng lahat. Pumunta si Gerald upang linisin ang banyo pagkatapos nito. Tungkol kay Felicity, medyo sinulyapan lamang niya sila ng halos maganap ang hidwaan. Gayunpaman nang lampasan siya ni Gerald, ni hindi man lang siya naglakas loob na iangat ang kanyang mga mata upang tumingin sa kanya. At tulad nito, natapos ni Gerald ang paglilinis ng banyo. Ang mga tao sa labas ay nagpatuloy na tinatangkilik ang kanilang sarili, samantalang si Gerald ay tahimik na nilinis ang banyo ng mag-isa. Bigla, tinawag ni Zack si Gerald, sinasabing si Damien ay naayos na at lahat ng mga paa at kamay ay nasira. Tuldok, marahil ay gugugulin niya ang mga susunod na buwan sa kama. Sinabi nito, hindi naglakas loob si Damien na sabihin ito tungkol kay Henry. Bakit? Ito ay dahil may katibayan si Zack na si Damien ay nanakaw ng pera mula sa kumpanya ng kanyang pinsan sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, hindi siya maaaring maging sanhi ng anumang kaguluhan sa ngayon. Pumugat siya ng isang malaking buntong hininga nang sabihin niya kay Win ang tungkol dito. Naturally, hindi niya sinabi sa kanya na siya ang tumulong, simpleng sinasabi na ang Rye Group ay nagkaroon ng konfrontasyon sa Mayberry International Inc. Pagkatapos nito, may nag-alaga kay Damien, at sinabi niya kay Win na maiisip niya ito sa kadalian pagkatapos nito, natapos lang ni Zack ang tawag. Bigla na lang bumukas ang pinto sa banyo. Nakita ni Gerald si Felicity na naglalakad papasok sa banyo na may malamig na ekspresyon sa mukha. Tinanong kita, may sakit ka ba? Mayroon ka bang sapat? Sinabi ko na sa iyo na hindi kita makikita. Bakit kita makikilala? Sino sa tingin mo? Hahaha. Akala mo malaking shot ka ha? Ang binigay mo lang sa akin ay 12 o 13,000 dolyar, di ba? Naisip mo ba na maaari kang kumilos tulad ng isang malaking pagbaril dahil lamang doon? Bakit hindi mo ibigay sa akin ang iyong bank account ngayon? Ililipat ko sa iyo ang pera ngayon. Ililipat ko kaagad sa iyo ang 15,000 dolyar kaya't nawala ka at hindi na muling nagpapakita. Sino ang nakarinig ng Jersey sa exceptional leave? Mawala ka. Galit na binaba ni Felicity ang telepono. Ang babaeng kamag-aral na nakabitin kay Felicity ay pumasok sa banyo. Ang kanyang pangalan ay Yvonne at siya ay naiinis at nakakasakit. Felicity, inaasar ka na naman ba ng Jersey? Tanong ni Yvonne. Oo. Sinabi pa niya na pupunta siya sa universidad upang kunin ako upang makasama ko siya sa pag-inom. Sino sa palagay niya siya? Sagot ni Felicity na ulap. Si Gerald na naglilinis ng banyo ng mga oras na iyon ay hindi mapigil ang magsalita. Jersey, hindi ba iyon ang mayamang taong masyadong maislan sa pananamit na laging nasa iyong broadcast room?
Hindi ba siya ay nagbibigay ng maraming pansin sa iyo sa lahat ng ito? Hindi ka ba niya binigyan ng maraming regalo sa huling kompetisyon mo? Hindi man sabihing ang bilang ng mga pulang sobre na ibinibigay niya sa iyo ng pribado. Panipi tuldok. Si Gerald ay may ilang alaala tungkol sa kung sino si Jersey. Si Felicity ay may dalawang malalaking shot lamang sa likuran niya habang ito. Ang una ay siya at ang pangalawa ay ang taong masyadong maislan sa pananamit na tinawag na Jersey. Naramdaman ni Gerald na tiyak na mas gusto ng Jersey si Felicity kaysa sa gusto niya. Ito ay dahil sinabi niya sa kanya ang kanyang sarili sa WeChat na madalas siyang habulin ni Jersey at padalhan siya ng maraming mga pulang sobre, bagaman tumanggi siyang tanggapin ito. Kumuha pa siya ng mga screenshot at ipinadala kay Gerald bilang patunay. Bakit? Dahil ba gusto niyang patunayan kay Gerald na hindi siya interesado sa ibang mga lalaki? Gayunpaman, naramdaman ni Gerald na tumawid ng konti si Felicity nang marinig niya ang pagsaway nito kay Jersey ng ganon, kaya hindi niya mapigilan ang sarili na magsalita. Ano ngayon? Kahit na ang tao ay hindi maaaring sumasalamin sa kanyang sarili. Ang sinusubukan lang niyang gawin ay hilingin sa lisensya ni Fe na lumabas. Hindi mo ba akalain na karapat-dapat siya sa pagagalitin? Siya nga pala, Gerald, paano mo malalaman ang lahat ng nangyayari sa live broadcast room ng Felicity? Huwag sabihin sa akin ang isang nakalulungkot na haltak tulad ng pinapanood mo rin sa kanyang live na mga pag-broadcast. Nagtatakang tanong ni Yvonne. Pati si Felicity ay nakatingin din kay Gerald. Siyempre, hindi siya nagulat na pinanood niya talaga ang live na broadcast. Hindi man lang siya nagulat na pinapuna at pinagagalitan siya. Nagulat na lamang siya sa huling pangungusap niya. Paano mo nalaman na nagpadala sa akin si Jersey ng mga pulang sobre sa privado? Tanong ni Felicity habang nakatitig kay Gerald. Kabanata 277. Tikas lamang na nagulat si Felicity. Fuck, hindi pa niya nabanggit ang bagay na ito sa kanyang mga kasama sa silid bago. Kaya paano nalaman ni Gerald ang tungkol sa pulang sobre na ipinadala sa kanya ng privado ni Jersey? Wala siyang sinabi sa sinuman, bukod kay Brother Ordinary Man. Saglit na nagpanik si Gerald nang humarap sa tanong ni Felicity. Hindi niya talaga maintindihan kung paano naging malupit iyon ni Felicity, at bilang isang resulta, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na makagambala, na pinapalabas lamang ang lahat ng nasa isip niya. Pagkatapos bigla niyang naalala na sinabi sa kanya ni Felicity ang lahat ng ito sa kanyang pangalawang WeChat account. Sa gayon, noong pinapanood ko ang iyong live na broadcast noong isang gabi, nakita ko ang pakikipag-usap sa iyo ni Jersey tungkol sa ilang mga pulang sobre na ipinadala niya ng privado. Kaya, sa oras na iyon, naisip ko na ipinapadala niya sa iyo ng privado. Nagmamadali na bumuo si Gerald ng ilang kabastusan. Gayunpaman si Felicity, ay medyo gumaan ang pakiramdam. Yvonne, na nakatabi sa tabi, ni Nishen. Hahaha. Gerald, hindi ko talaga inasahan na sobrang nakakaawa ka. To think na talagang napapanood mo rin ang live broadcast ng Felicity gabi-gabi din. Upang maging matapat, gumawa ka ba ng anumang masama at hindi naaangkop na bagay kapag pinapanood mo ang Felicity sa kanyang live na broadcast? Tanong niya nang nakangisi-ngiti. Labis na mapagbigay si Felicity pagdating sa pag-uusapan, ngunit ngayon, tinitigan niya si Gerald gamit ang pinakahamig ng mga mata. Hindi niya talaga inasahan na magiging tagahanga rin niya si Gerald. Hindi ko nagawa iyon. Totoo namang sagot ni Gerald. Bagaman naisip niya ito ng higit sa isang beses, hindi pa talaga siya nakagawa ng ganoong dati. Mabuti pa hindi. Ang aming Felicity ay isang diyosa na hindi mo kailanman makakalapit. Sagot ni Yvonne habang sinubukan nitong eyebola si Felicity. Ayos kung ganon. Tingnan kung natapos na ang lahat sa paglilinis sa labas. Gerald, maaari mong ipagpatuloy ang paglilinis. Tumalikod si Felicity at umalis agad. Huminga ng maluwag si Gerald. Napakapanganib ngayon, halos imposibleng ipaliwanag ang kanyang sarili. Matapos pagnilayan ng ilang sandali, inilabas ni Gerald ang kanyang cellphone at nag-login sa kanyang pangalawang WeChat account. Nagpadala siya ng isang text message kay Felicity. Sa pangkalahatan, sinabi niya na pinapanood niya ang live na live nitong mga nakaraang araw at naramdaman niyang malaki ang pagbabago niya. Sa pakiramdam na hindi na siya ang dating tao dati, binanggit din niya na hindi na siya nagpakita ng parehong sigasig sa kanyang mga tagahanga. Akala niya ay nakakainip ang palabas niya, at tila ba kailangan niyang manood ng iba pang magagandang mga angkla sa hinaharap. Ang lahat ay nasa pangalan ng pagtakot sa kanya ng kaunti. Pagkatapos ng lahat, siya ang nagdala sa kanya at pinasikat siya, at alam niya na ang kasalukuyan niyang masasamang ugali ay magdudulot lamang ng pinsala sa lalong madaling panahon. Naramdaman ni Gerald na kailangan niya siyang bigyan ng babala at paalala ng maaga. Ayaw niya sa maling landas. Matapos nilang malinis, tumawag si Felicity ng ilang mga kotse habang ang lahat ay naghahanda na magtungo sa Emperor Karaoke Bar. Lumabas ang grupo at naghintay sa labas. Felicity, tingnan mo.
Nagpadala sa iyo ng mensahe si Brother Ordinary Man. Naubusan ni Ivan na hawak ang cellphone ni Felicity. Ha, kailan niya ito ipinadala sa akin? 4 na minuto ang nakakaraan. Hindi ko ito narinig. Humingi ng paumanhin kay Ivan. Damn it. Hiniling ko sa iyo na hawakan ang aking cellphone, maaari mong suriin kung nakakakuha ako ng anumang mga mensahe sa WeChat. Nangangahulugan ito ng 24 na oras sa isang araw. Bakit mo naantala ang 4 na minuto? Nang marinig ito ni Felicity, labis siyang nabalisa. Sa gayon, Felicity, nang ang lahat ay naghahanda na umalis ngayon, nakita ko na ang ilang mga lugar ay hindi pa nalilinis. Aalis na sana si Gerald pero nilinis ko ulit ito. Nang nakita ko sa wakas na nagpadala sa iyo ng isang mensahe si Brother Ordinary Man, lumipas na ang 4 na minuto. Sagot ni Ivan, isang pahiwatig ng takot na kumalat sa kanyang mukha. Ayos lang. Tutugon lang ako sa mensahe ni Brother Ordinary Man ngayon. Matapos tingnan ang nilalaman ng mensahe ni Brother Ordinary Man, natigilan si Felicity. Parang umiiyak siya. Felicity, ano ang mali? Tanong ni Ivan. Sa tingin ko hindi na ako mahal ni Brother Ordinary Man. Sinabi kong nagbago na ako. Nagbago na ba talaga ako, Ivan? Nagbago ba ako sa anumang paraan? Hindi na ba ako ang Felicity na minahal niya dati? Nagsimulang umiyak si Felicity. Nakaramdam siya ng walang pag-asa na pagkabalisa. Kung ikukumpara sa iba pa, higit na nag-alala si Felicity sa pananaw sa kanya ni Brother Ordinary Man. Kabanata 278. Felicity, huwag kang kabahan. Ipaliwanag mo agad ang iyong sarili sa ordinaryong tao. Pinayuhan siya ni Ivan. Aling kotse ang dapat kong sakyan? Sa sandaling iyon, si Gerald ay lumabas sa labas nang matapos siya sa kanyang trabaho. Nakita niya na maraming mga kotse ang nakapark sa harap niya. Hindi niya mapigil ang tanungin si Ivan dahil siya ang humiling sa kanya na manatili para sa paglilinis. Gusto ba niya na mag-hail ako ng taxi pabalik tulad ng huling oras? Maaari ka lamang sumakay sa anumang kotse na gusto mo. Hindi mo ba napapansin na si Felicity ay naguguluhan? Napakaliit mo lang, walang kabuluhan. Walang pasensya na saway sa kanya ni Ivan. Ivan, huwag mo siyang abalahin. Tulungan akong mag-isip ng isang paraan upang mabilis na tumugon sa mensahe ng ordinaryong tao. Nag-aalalang sabi ni Felicity. Habang sila ay nagtatalakay, si Felicity pagkatapos ay nag-iisip ng isang tugon. Pagkatapos ay isinulat niya ang tugon. Ang tunog ng kampanilya ay narinig. Sa pagkakataong iyon, nagring ang isang matalim na tono ng abiso at mahina itong nahuli ni Felicity. Tila nagmula ito sa telepono ng isang estudyante mula sa sasakyan sa tabi nila. Natigilan ito kay Felicity. Nako, ano ang nangyayari? Ivan, narinig mo yun? Ano? Hindi ko alam kung nagkataon lang ito. Alam mo ba, nang magpadala ako ng mensahe ngayon lang, nakarinig ako ng isang ringtone ng abiso mula sa isa sa mga kotse na tumatanggap ng isang mensahe. Naisip ni Felicity, parang hindi ito isang pagkakataon. Ibig bang sabihin na ang ordinaryong tao ay isa sa aking mga kamag-aral? Sino kaya siya? Naging balisa si Felicity. Hindi ko yun narinig. Bukod, maraming mga katulad na mga ringtone ng notification. Felicity, hindi ka ba masyadong nag-iisip? Tanong ni Ivan tuliro. Sinubukan ni Felicity na makinig, at ang sinabi ni Ivan ay totoo nga. Maraming mag-aaral na nakatanggap ng mga mensahe ng sabay-sabay. Tumango siya sa kanabigo. Oo, palagi akong nababahala pagdating sa ordinaryong tao. Kahit ngayon, naging sensitibo ako at kinakabahan sa kanya. Siguro nag-overthink ako. Pero na. Masayang sabi ni Felicity, dahil napansin niya na ang ordinaryong tao ay hindi tumugon. Agad siyang lumitaw na walang listahan. Kasabay nito, si Gerald na nasa sasakyan, pinunasan ng pawis na nabuo sa kanyang noo ng balisa. Mabilis siyang nag-log out sa iba pa niyang account sa social media. Oo, aking Diyos. Malapit na tawag iyon. Napaisip si Gerald sa sarili. Sa Emperor Karaoke Bar. Medyo pamilyar si Gerald sa lugar na iyon. Si Felicity ay lubos na may kakayahang at mayaman dahil na maaari niyang maibook ng direkta ang isang malaking pribadong silid. Ito ay higit sa sapat upang magkasya sa paligid ng 60 tao. Ang mga kaklase ay nagtipon doon tulad ng kanilang pagdiriwang at ito ay masigla at maingay. Sa una, karamihan sa kanila ay masyadong nahihiya na kumanta sa harap ng lahat. Ngunit ilang sandali lamang matapos ang pag-init, nagsimula silang maging samod at nagsimulang kumanta ng masigla. Kahit na ang kanilang pag-awit ay hindi malambing o pangunahing bagay, nais lang nilang mag-enjoy. Si Gerald ay umiinom ng serbesa kasama si Harper at iba pa. Diyos damn it. Anong ibig mong sabihin? Baliw ka ba? Biglang sumigaw si Felicity sa kanyang telepono at ginulat nito ang lahat. Hindi nagtagal ay natahimik ang lahat. Sa parehong oras, ang isang tao ay pinatay din ang musika. Ano ang mali, Felicity?
Si Blondie at ang iba pa ay agad na nagtanong na may pag-aalala. Blondie, banta ako ni Jake. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang aking mga personal na larawan at alam din niya na nasa Emperor Karaoke Bar ako ngayon. Sinabi niya na pupunta siya para sa akin. Fuck. Galit siya. Mabuti, hayaan mo siyang dumating. Gusto ko lang makita kung ano ang balak niya. Kinakabahan si Felicity. Mabuti, hayaan mo siyang sumama. Marami tayo dito. Tinaas ni Blondie ang beer niya at sumigaw. Felicity, pakalma lang. Isipin mo na lang yan. Si Jake ay isang lokal dito sa Mayberry. Nagawa niyang makuha ang iyong mga personal na larawan at alam kahit nandito ka. Dapat ay mayroon siyang ilang mga paraan upang mahukay ito. Mangyaring pakalmayan ang iyong sarili at talakayin natin ang isyong ito. Kung hindi man, bakit hindi ka humingi ng tulong mula sa iyong mga nakatatanda mula sa exceptional leave at sabihin sa kanila ang tungkol dito? Habang si Noemi ay umiinom ng serbesa kasama si Gerald, pagkatapos ay pinaalalahanan niya si Felicity tungkol sa ideya. Inisya ni Felicity, wala akong pakialam. Mawawala na ang bait ko ng ganito. Sinabi niya na gusto niya akong pigilan sa pag-alis at inangkin niya na kukuha siya ng isang tao na gagahasa ako. Damn it. Sino kaya ang akala niya? Gusto kong malaman niya. Hindi ako isang tao na madali lang magulo. Nag-spotter si Felicity. Kabanata 279 Felicity, kung ganon, pumunta at tawagan kaagad ang iyong mga nakatatanda mula sa iyong kumpanya. At kontaken din ang ordinaryong tao ng mabilis. Kinakabahan na sabi ng isa sa mga batang babae. Dahil siya ay isang batang babae at siya ay medyo kinakabahan ng marinig na may ibang tao na darating, naghahanap ng gulo at upang pumili ng away. Pumuso si Felicity. Ano ang dapat kong matakot? Wala akong kailangan. Kung maglakas loob si Jake na pumunta sa Emperor Karaoke Bar para sa akin, babayaran ko siya ng mabigat na presyo para dito. Mayroon kaming isang matalik na kaibigan, at kahit ang CEO dito ay natatakot sa kaibigan naming iyon. Ito ang aming teritoryo. Mahigpit na itinanam ni Felicity ang mga braso sa baywang at tumawa. Natigilan si Gerald. Nako, nalantad ba ang aking pagkakakilanlan? Tuliro sila. Sino yan? Nang malaman nila na mayroon silang kaibigan na ganyan, si Yvonne at ang iba pa ay medyo nagtaka. Matapang na sagot ni Felicity. Huwag na nating pag-usapan ito. Gusto ko lang malaman mo na wala kang kinakatakutan. Nandito ako para alagaan ang sitwasyon. Tangkilikin lang natin ang ating sarili. Pagkatapos ay itinaas ni Blondie at ng iba pa ang kanilang mga baso ng alak at tinutukso ang alak. Ang eksena noon ay lalong lumakas at maingay. Gayunpaman, medyo kinabahan at nag-alala si Gerald. Si Felicity ay sobrang smug at mayabang. Bahagyang pinagsisihan ni Gerald. Nag-iisip siya kung dapat ba niyang kausapin ang exceptional leave at hilingin sa kanila na bastyusin siya tungkol dito. Habang pinag-iisipan niyang mabuti ang bagay na iyon, bigla niyang narinig ang isang biglang. Sinipa ang bukas ng pinto ng pribadong silid. Di nagtagal, maraming tao ang dumagsa sa pribadong silid. Halos 30 sa kanila. Ano ba ang ginagawa mo? Natigilan muna si Blondie at saka nagkamit ng bait habang sumisigaw. Ilang kabataan ang nakita pagkatapos na hinihila ang buhok ni Blondie. Pagkatapos ay kinuha nila ang isang bote ng serbesa at dinurog ito ng malakas sa kanyang ulo ng direkta. Agad siyang nahulog sa sahig. Di nagtagal ay nagsisigawan na ang mga batang babae. Huwag kang gagalaw. Ang ilang kabataan ay masigasig na sumigaw. Ang mga batang babae ay nakakita ng mga taong nag-aaway noon ngunit hindi pa nila nasasaksihan ang ganid at malupit na away, at marami sa kanila. Sila ay walang awa at mabangis. Kumilos sila ng walang pag-aalangan. Tiyak na kinilabutan ang mga batang babae. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba alam kung anong lugar ito? Alam mo ba kung sino ako? Hindi lamang ang mga batang babae, ngunit maging si Felicity ay kinilabutan din. Gaano man kalasahi at yabang na lumitaw si Felicity, natakot pa rin siya sa loob. Tumayo siya kaagad at sumagot pabalik na may namula na mukha. Siyempre alam ko kung sino ka. Ikaw ay si Felicity, at ikaw ay isang mayabang na tanyag sa internet. Hindi mo ba ako hiniling na pumunta para sa iyo? Ngayong dumating na ako, ano ang palagay mo tungkol dito, Felicity? Ayaw mo bang uminom kasama ko kung paano kita suportahan? Isang 38 taong gulang na lalaki na medyo mabilog ang humakbang at malamig na ngumisi. Sa gitna ng maraming, siya lamang ang nagayos ng casual, nagbihis ng isang t-shirt lamang. Natakpen din ng mga tato ng dragon ang kanyang mga braso. Tila siya ay isang gangster. Ikaw ba si Jake? Matapos ang pagmamasid, hindi mahirap para kay Felicity na maabutan kung sino siya. Paano ka naglakas loob na pumunta sa Emperor Karaoke Bar para sa akin? Hintay lang at tingnan kung kukuha ako ng isang taong makitungo sa iyo. Gumanti si Felicity, nang hindi nagpapakita ng anumang takot. Gayunpaman, hindi naman natakot si Jake.
Umiti lang siya ng malamig at naglakad papunta kay Felicity. Pagkatapos isang malakas na smack ang narinig at hinaampas niya ng diretso ang mukha ni Felicity. Agad na nadapa si Felicity sa sofa sa epekto ng sampal. Fuck you, bitch. Hindi mo ba masyadong iniisip ang tungkol sa iyong sarili? Noong una gumastos ako ng pera upang magsaya sa iyo dahil lamang sa medyo maganda ka. Ngunit nakakagulat, hindi mo man lang ito pinahahalagahan. Bumaba ang tingin mo sa akin. Walang pagmamadali upang makakuha ng isang tao na makitungo sa akin ngayon. Hayaan mo muna turuan kita ng isang mahirap na aralin. Malamig nang umuso si Jake. Kabanata 300. Kasabay nito, bigla na lang, bumukas ang gilid ng pintuan. Miss Dawn, sino ang tinukoy mo? Sino ang naglalakas loob na pumili ng away dito? Sila ang mga tanod na nagtatrabaho sa Emperor Karaoke Bar. Lima sila at pumasok sila sa pribadong silid kasama si Yvonne. Si Yvonne ay isang matalinong babae. Nang ang iba ay pumasok sa pribadong silid ngayon at nakipag-away kay Blondie, lumikas siya ng tahimik at maingat habang binubugbog nila si Blondie. Dahil madilim ang silid at nagpapatuloy ang mga laban kaya walang nag-abala tungkol kay Yvonne. Pagkatapos ay mabilis niyang binati ang mga tanod. Ang mga tanod doon ay tila matatag. Oh, ito ang CEO, G. Jodderl. Kumusta, G. Jodderl? Hindi inaasahan, natigilan ang mga bodyguard sa sandaling lumingon si Jake at tumingin sa kanila. Who the hell is Mr. Jodderl? Siya ang pamapalo sa mga tao dito. Sa minutong nakita ni Yvonne kung ano ang reaksyon ng mga tanod, natigilan siya. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kailangan bang guluhin ni G. Jodderl ang kanyang sarili sa pagpalo sa iyo? Siya ang CEO mula sa isang nakalistang kumpanya, Rai Group. Bakit niya guguluhin ang sarili niya sa mga batang parang bata tulad mo? Aalis na kami ngayon. Mangyaring huwag makipag-usap kalokohan sa susunod. Kung hindi, babayaran ka namin para dito. G. Jodderl, iiwan ka namin sa iyong negosyo. Ang mga bodyguard ay nag-flash sa kanya ng isang magalang na ngiti bago umatras mula sa eksena. Sa katunayan, ang mga bodyguard ay hindi natakot kay Jake. Ngunit iniutos sa kanila ni Flynn na magpakita ng paggalang sa mga tao mula sa Rai Group kung pupunta sila sa Emperor Karaoke Bar. Hindi nila ito mapigilan dahil ang Rai Group ay kasumpa-sumpa sa mga kontrabida at mapanlinlang na gawain sa Mayberry. Gayunpaman kung ang Mayberry International Inc. ay tatayo laban sa Rai Group, hindi sila natakot. Ngunit kailangan nilang maging magalang sa bawat isa. Kaya't kung ang ilang mga customer ay nasaktan ng mga tao mula sa Rai Group at sila ay naghahanap ng kaguluhan doon, hindi lamang sila papansinin ng mga tanod. Tulad ng alam ni Jake tungkol sa kanyang paninindigan, alam niya kung saan hindi tatawid ang linya. Ngunit si Felicity ay medyo kinabahan matapos makinig sa mga tanod. Damn it! Ang taong pinamumuhian ko talaga ay ang CEO mula sa Rai Group. Hindi nakakagulat na maaari niya akong tingnan at makuha ang aking personal na mga detalye. Nang makita ang pag-urong ng mga tanod sa takot, bumulusok ang kumpiyansa ni Felicity. Felicity, ano sa palagay mo? Nais mo bang makipag-inuman sa akin ngayon? Alam kong nais mong tawagan ang iyong mga nakatatanda mula sa exceptional leave. Ayos lang, bakit hindi mo subukan? Siya nga lang, sabihin mo na lang sa kanila ang aking pangalan at tingnan kung handa pa silang bigyan ka ng kamay. Humisi si Jake. Hinawakan ni Felicity ang namula niyang mukha at sinabing, huwag kang mag-smug dito. Sino ang nagsabi sa iyo na tinatawagan ko ang aking mga nakatatanda? Tatawag ako ng iba. Tiyak na babayaran kita para rito hanggang sa hindi ka makaalis na hindi nasaktan. Tiyak na walang silbi na tawagan ang kanyang mga nakatatanda kaya't wala siyang pagpipilian kundi ang humingi ng tulong ng iba. Mabuti. Tumawag ka lang. Gusto kong makita kung gaano kakakayan. Lumitaw si Jake na nasisiyahan sa palabas, sabik na malaman kung ano pang mga trick ang maaari niyang hilahin. Tumawag kaagad si Felicity at inilarawan ang kasalukuyang sitwasyon sa tao sa kabilang dulo ng telepono. Pagkatapos ay buong pagmamalaki niyang tiniklop ang kanyang mga braso at pinandilatan si Jake. Umupo si Gerald sa kanto at pinahiran ito ng hindi alam na para bang wala itong kinalaman sa kanya. Sa totoo lang ay nagulat siya nang makita na ang Felicity ay may mahusay na mga koneksyon. Parang may ibang tao na nasa tabi din niya bukod sa kanya. Totoo nga. Hindi nagtagal narinig ni Gerald ang maramihang mga yapat ng tila isang malaking grupo ng mga tao sa labas ng pribadong silid. Malinaw na ang malaking grupo ay nagmamadali patungo sa pribadong silid. Bumukas ulit ang pinto ng pribadong silid. Isang pangkat ng mga bodyguard na nakaitim ang sumakay at mapaharap sa mga nasasakupang lalaki ni Jake. Nagulat si Jake. Lalo siyang nagulat nang makita ang taong huling dumating kasama ang pangkat ng mga tanod. Ginoong Lexington, ikaw ay, ang taong pumasok sa pribadong silid ay walang iba kundi ang tagapamahala ng Emperor Karaoke Bar, si Flynn.
Jotherl, ikaw ay lubos na isang tao ng reputasyon. Bakit maghanap ng problema sa isang pangkat na mga mag-aaral sa unibersidad? Bakit hindi, bitawan mo ito alang-alang sa akin. Nagsimulang maglakad si Flynn patungo kay Jake at nag-flash ng isang mahinang ngiti. Siyempre, dahil dinala mo ito at nasa lugar mo rin kami. Katabi mo sila. Paano ako makakahindi? Sumulyap si Jake sa mga tanod at hindi siya naglakas loob na kumilos ng walang ingat. Hindi ka nagkaintindihan, Jotherl. Hindi ko sinusubukan na protektahan ang Miss Nelson dito, ngunit ang isa sa aking mga pinuno ay ginagawa. Palagi niya itong pinuprotektahan. Bukod, nabanggit niya na lahat ng tao rito ay medyo may kaugnayan sa kanya. Sa makatuwid, hindi mo mahawakan ang anuman sa kanila. Sabi ni Flynn. Oh, maaari ba akong magkaroon ng kalayaan upang malaman kung sino iyon dahil handa kang kumilos tulad nito sa kanyang ngalan? Ngumiti ng magalang si Jake at nagtanong. Ako ito. Ano ang tila problema dito? Sa sandaling iyon, isang malinaw na tinig ng babae ang maririnig. Pagkatapos ay lumusot siya sa pribadong silid,